Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1811. Matapos makatakas sa loob ng isang linggo, tuluyang nawala ng direksyon si Meng Yaoir at hindi alam kung saan pupunta. Sa oras na ito, napakalubhan ng mga sugat sa kanyang katawan. Sa panahong ito, madalas siyang nakatagpo ng mga mabangis na hayop sa daang libong bundok. Bagamat lagi siyang nakakatakas sa bandang huli, lalong lumalala ang mga sugat sa kanyang katawan. Bukod dito, dahil nagmamadali siya, si Meng Yaoir ay walang oras upang gamutin ang kanyang mga sugat ng maayos. Dahil dito, lalo pang naging malubha ang mga sugat niya. Nang maglaon, pagkatapos niyang tuluyang mawala, hindi na niya kailangang magmadali. Anyway, hindi niya alam kung aling direksyon ang tama. Sa makatuwid, nagpa siya si Meng Yaoir na humanap muna ng lugar para gamutin ang kanyang mga pinsala. Pagkagaling niya ng kaunti, patuloy siyang naghahanap ng direksyon kung saan siya papalabas. Sa kasong iyon, mas mapapahusay ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, may mga panganib sa lahat ng dako sa daang libong bundok. Kahit na ang mga halaman na mukhang hindi nakakapinsala ay maaaring biglang maglunsad ng isang pag-atake. Sa makatuwid, tiyak na hindi madaling pumili ng isang ganap na ligtas na lugar upang magpagaling sa lugar na ito. Sa kabutihang palad, pagkatapos maghanap ng ilang araw, sa wakas ay nakahanap si Meng Yaoir ng isang nakatagong kuweba. May mga makakapal na damo sa bakana ng kuweba. Kung ang isa ay hindi tumingin mabuti, sila ay hindi mahanap ito sa lahat. Nahanap niya ito nang hindi sinasadya. Pagkatapos ng simpleng paglilinis at pagbabalat kayo sa kuweba, nagsimulang gumaling si Meng Yaoir sa kuweba. Bagamat si Meng Yaoir ay ang huling disipulo ng master ng Stillwater House at minamahal ng lahat sa Stillwater House, hindi siya mislan. Matagal na niyang itinuring ang Stillwater House bilang kanyang tahanan at matagal nang nagpa siya na isulong ang Stillwater House sa hinaharap. Kaya naman, siya ay karaniwang naglilinang ng seryoso at kayang tiisin ang mga paghihirap. Hindi siya mayabang. Sa makatuwid, kahit na ito ay isang mahirap na buhay, si Meng Yaoir ay hindi masyadong nagreklamo. Sa halip, sinubukan niyang umangkop. Bagamat nahiwalay siya sa grupo at naligaw ng landas, hindi nawala ng pag-asa si Meng Yaoir. Kung isa itong disipulo ng ibang sekta na may status na katulad niya, baka hindi sila makapag-perform ng kasing husay sa kanya. Matapos makahanap ng isang lugar upang magpagaling, ang sumunod na bagay ay gamutin ang kanyang mga sugat at kumain. Hindi pa niya naabot ang larangan ng pag-aayuno, kaya kailangan pa niyang kumain. Bagamat may mga panganib sa lahat ng dako sa daang libong bundok, marami pa rin ang mga magsasaka na nagtitiis sa panganib na pumunta dito taon-taon. Ito ay dahil hindi lamang ang mga panganib, mayroon ding lahat ng uri ng kayamanan, lahat ng uri ng espiritual na halamang gamot, mga halamang pantanim, mga materyales para sa paggawa ng mga kayamanan ng mahika, at iba pa. Lahat ay matatagpuan dito. Natutunan din ni Meng Yaoir ang ilang mga halamang gamot mula sa kanyang Panginoon. Pagkatapos ng lahat, ang mga magsasaka ay maaari ding masugatan. Kinakailangang malaman ang mga halamang gamot at matutunan kung paano haharapin ang mga pinsala. Dahil dito, hindi masyadong mahirap para kay Meng Yaoir na maghanap ng mga halamang gamot para sa pagpapagaling sa daang libong mahusay na bundok. Kung tungkol sa pagkain, ito ay mas simple. Sa 100,000 Mountains, mayroong maraming uri ng mababangas na hayop. Bagaman mapanganib ang mga mababangas na hayop na ito, pagkatapos silang patayin, sila ay karaniwang nakakain. Si Meng Yaoir ay hindi naghanap ng gulo sa mga malalaking lalaki na iyon. Maingat niyang pinuntirya ang mga hindi gaanong mapanganib na mabangis na hayop, pinatay ang mga ito, at pagkatapos ay ginawa silang pagkain. Matapos malutas ang dalawang problemang ito, nagsimulang magtanim si Meng Yaoir sa maliit na kuwebang ito. Araw-araw, kumakain siya at natutulog. Samantalang sa natitirang oras, gagamitin niya ito sa paglilinang. Hindi lamang niya mapapalaki ang kanyang cultivation, ngunit sa mapanganib na lugar na ito, ang bawat bit ng paglilinang ay medyo mas proteksyon. Kasabay nito, ang paglilinang ay maaari ring mapabilis ang paggaling ng mga pinsala sa katawan. Pagkatapos ng isang buwan o higit pa, ang mga sugat ni Meng Yaoir ay tuluyan ng gumaling.
Umalis siya sa kuweba at nagpatuloy sa paghahanap ng direksyong papalabas. Bagamat hindi siya nasa panganib sa ngayon, tiyak na hindi magandang bagay na manatili sa 100,000 mountains. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang lumabas. Gayunpaman, dahil nawalan siya ng direksyon, sa daang libong bundok na ito, maliban sa maraming matatayog na taluktok, ito ay natatakpan pa rin ng mga damo. Iyon ang unang pagkakataon ni Meng Yaoir sa daang libong bundok na ito. Talagang hindi madaling mahanap ang tamang direksyon. Gayunpaman, tiyak na maraming paraan upang manatili sa parehong lugar. Sa makatuwid, si Meng Yaoir ay maaari lamang pumili ng direksyon upang magpatuloy. Kasabay nito, gumawa siya ng mga markas sa daan. Kung nalaman niyang mali ang direksyon, babalik siya at pagkatapos ay hahanap siya ng ibang direksyon na pupuntahan. Kahit na ang pamamaraang ito ay medyo hanggal at magtatagal, si Meng Yaoir ay walang ibang magagandang ideya ngayon. Hindi ko alam kung kumusta na si Master at ang iba pa. Hindi ko alam kung naglunsad ng pag-atake ang mga taga-Devil Race. Ano ang sitwasyon sa labas? Inisip ni Meng Yaoir ang mga bagay sa labas habang nagmamadali siyang pumunta. Sa daang libong bundok na ito ng higit sa isang buwan, si Meng Yaoir ay ganap na nawala ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kaya naman, hindi niya alam kung ano ang sitwasyon sa labas. Gayunpaman, nadama niya na ang sitwasyon sa labas ay maaaring hindi maliit. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit siya nahulog sa sitwasyong ito ngayon ay dahil hindi siya maaaring mahiwalay sa lahing Diablo. Ginamit ng mga tao ng Devil Race ang Transmission Formation upang patuloy na magmula sa Devil Realm. Siguradong hindi sila pumunta para mamasyal. Tiyak na magkakaroon ng salungatan sa labas ng mundo. Ang iba't ibang mga sekta sa Human Realm ay hindi magiging walang malasakit pagkatapos malaman ang balita ng Devil Race. Sa makatuwid, sa pananaw ni Meng Yaoir, ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig ay hindi maiiwasan. Alam niya na hindi alam ni Meng Yaoir kung ano ang sitwasyon sa labas, kung sino ang nangunguna, at kung ang mga tao ng Devil Race ay itinaboy. Sayang naman at nawala ang Jade Pendant ko. Hindi ko alam kung saan. Tumingin si Meng Yaoir sa kanyang walang laman na baywang. Hindi niya alam kung kailan nawala ang Jade Pendant na lagi niyang dala. Ang Jade Pendant na iyon ay hindi isang magic weapon, at hindi rin ito isang bagay na masyadong mahalaga. Gayunpaman, ayon kay Abbas Jinwen, ang Jade Pendant na iyon ay isinuot niya mula noong siya ay bata pa. Dapat ay iniwan na ito sa kanya ng kanyang mga magulang. Ito rin ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa makatuwid, si Meng Yaoir ay palaging binibigyang importansya ang Jade Pendant na iyon. Lagi niya itong daladala, na para bang nasa tabi niya pa rin ang kanyang mga magulang. Oo, ulila si Meng Yaoir. Noong bata pa siya, dinala siya ni Abbas Jinwen sa sekta. Sa oras na iyon, si Meng Yaoir ay may lamang jade na palawit sa kanya, maliban sa kubrekama na nakabalot sa kanya. Sinabi rin ni Abbas Jinwen kay Meng Yaoir ang tungkol dito. Pagkatapos niyang lumaki at naging matino, sa makatuwid, binigyang halaga ni Meng Yaoir ang Jade Pendant. Gayunpaman, sa proseso ng pagtakas sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung kailan nawala ang Jade Pendant. Ito ay nagpalungkot kay Meng Yaoir. Sa ganitong uri ng lugar, kung ang isang Jade Pendant ay nawala, ito ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit upang mahanap ito muli. Sa makatuwid, si Meng Yaoir ay nabigo at nalungkot. Wala siyang pag-asa na mahahanap niya ang Jade Pendant. Ang swerte ni Meng Yaoir. Bilang karagdagan, siya ay napakaingat. Sa makatuwid, pagkatapos maglakad sa malalim na bundok na ito sa loob ng ilang araw, talagang hindi siya nakatagpo ng anumang mabangis na kakaibang hayop. Ito ay nagpadama sa kanya ng kaunting swerte, ngunit hindi siya nang ahas na magpahinga kahit kaunti. Sa araw na ito, papunta pa rin si Meng Yaoir. Matalino siya, ngunit may narinig siyang nagsasalita sa di kalayuan. Tuwang-tuwa si Meng Yaoir, mabilis siyang nagmadali at sumugod. Gayunpaman, nang makalapit si Meng Yaoir sa lugar na iyon, nawala ang saya sa kanyang mukha. Sa halip, napalitan ito ng gulat at takot. Dahil sa sandaling ito, ang grupo ng mga tao sa harap ni Meng Yaoir ay ang mga taong nakaitim na damit mula sa Demon Clan. May impresyon din si Meng Yaoir sa isa sa mga taong nakatayo sa gilid. Nakita pa niya ito noong malapit na siya sa transfer formation.
Kung tama ang pagkakaalala niya, ang taong iyon ay tinawag na Meng De. Isa siya sa 10 dakilang general ng Devil Clan. Ang kanyang lakas ay medyo nakakatakot. Hindi niya kapareha ang mga matatandang sekta na iyon. Natural na hindi magiging mayabang si Meng Yaoir para isipin na kaya niyang talunin siya. Sa makatuwid, pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, maingat na itinago ni Meng Yaoir ang kanyang sarili, na hindi hinahayaang matuklasan ng kabilang partido ang kanyang sarili. Kasabay nito, gusto niyang mabilis na umalis sa mapanganib na lugar na ito. Pero, anong ginagawa nila dito? Matapos lumingon si Meng Yaoir, nagkaroon siya ng ilang pagdududa sa kanyang puso. Ang mga taong ito ng Devil Clan ay natipon sa lugar na ito. Halatang imposibleng maboard sila at mamasyal. Dapat may nangyayari. Sa pag-iisip nito, muling huminto si Meng Yaoir sa kanyang landas. Pagkatapos, tahimik siyang tumingkayad sa lupa at maingat na tumingin sa unahan. Sa oras na ito, napansin ni Meng Yaoir na may napakalaking altar sa gitna ng mga taong iyon. Mayroong higit sa 10 nakaitim na mga tao ng Devil Clan. Pinapalibutan nila ang altar at umaawit. Ang kanilang mga kamay ay patuloy na gumagalaw, na parabang sila ay nanghuhula. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Lalong nagdududa ang puso ni Meng Yaoir. Sa pag-iisip ng teleportation array sa kuweba, naramdaman ni Meng Yaoir na may mangyayari. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano talaga iyon. Bukod dito, iba ang altar na ito sa hanay ng teleportation. Hindi niya alam kung para saan iyon ginamit. Puno ng kaseryosohan ang mukha ni Meng De habang nakatingin sa mga taong nag-spell. Bukod sa pagiging seryoso ay bakas din sa mukha niya ang kaba at excitement. Si Meng Yaoir ay mas sigurado na ang mga taong ito ay gumagawa ng isang malaking bagay. Gayunpaman, nag-iisa siya. Gusto man niyang manggulo, baka mapatay siya ng mga taong iyon bago niya maabot ang mga ito. Dahil dito, bagamat bahagyang nababalisa si Meng Yaoir, hindi siya nang ahas na ipakita ang sarili ng madali. Habang si Meng Yaoir ay seryosong nakatingin sa mga taong iyon ng Devil Clan sa harap niya, isang malaking ahas ang dahan-daang dumulas sa kanya. Ang dila ng ahas ay patuloy na pumipitik at ang matatalas ng ngipin sa bibig nito ay nagpapahiwatig na ito ay hindi isang ordinaryong ahas. Nang lumapit ang ahas kay Meng Yaoir, huminto ito sandali. Pagkatapos, nagsiwalat ito ng bakas ng malamig na liwanag. Pagkatapos, bigla nitong nilabas ang dila at tinawag ang hita ni Meng Yaoir. Sa ilalim ng sitwasyon ng pag-ambush, si Meng Yaoir ay hindi namamalayan na sumisigaw. Pagkatapos, sinipa niya ang malaking ahas. Sa oras na ito, alam na ni Meng Yaoir na hindi maganda ang sitwasyon. Sinota, nilingan ni Meng De ang kanyang ulo at tumingin. Medyo malamig ang tono niya. Kabanata 1812. Alam ni Meng Yaoir na may mali. Nakawala siya sa pagkakatali ng ahas at saka tumakas sa malayo. Chase, hulihin mo siya para sa akin. Nakita ni Meng De ang likod ni Meng Yaoir sa oras na ito at sinabi sa ilang mga demonyo sa tabi niya. Mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin dito, kaya wala siyang lakas para alalahanin si Meng Yaoir sa ngayon. Oo, tumugon ang mga angka ng demonyo at hinabol si Meng Yaoir. Tumingin muli si Meng De sa altar na may panatikong ekspresyon. Wala siyang pakialam sa usapin ni Meng Yaoir, basta walang nakakagambala sa proseso ng spellcasting. Ang proseso ng spellcasting ay malapit nang matapos, sa oras na iyon, kahit na may dumating upang pigilan ito, ito ay walang silbi. Sa kabilang banda, alam ni Meng Yaoir na hindi siya pababayaan ng mga taong iyon, kaya mabilis siyang tumakas. Sa oras na ito, natuklasan din niyang may mga humahabol sa kanya. Sa kabutihang palad, ang lugar na ito ay nasa likod ng 100,000 mountain range. Kung nasa lupa sila, mas mabuti. Kapag may lumipad sa himpapawid, sila ay magiging isang live na target at madaling atakihin. Dahil dito, ang mga taong iyon ay maaari lamang humabol kay Meng Yaoir at hindi ng ahas na lumipad. Para naman kay Meng Yaoir, tumatakbo siya habang naghahanap ng angkop na lugar na mapagtatagwan. Ito ang kanyang karanasan sa pag-iwas sa pagtugis sa mga mabangis na hayop sa daang libong malalaking bundok. Noong mga panahong iyon, madalas siyang hinahabol ng mga mabangis na hayop, at pagkatapos ay nagbubuod siya ng ilang karanasan,
na nagpapahintulot sa kanya na mas mahusay na gamitin ang nakapalibot na kapaligiran. Hindi nagtagal, nakahanap na rin si Meng Yaoir ng ganoong lugar, isang lugar kung saan napakalago ng mga damo. Tumingin siya sa likuran niya at nakita niyang pansamantalang nakaharang ang linya ng paningin ng mga taong iyon. Kaya, mabilis na nagtago si Meng Yaoir, na pabuntong hininga, at maingat na tumingin sa unahan, naghihintay na dumating ang mga taong iyon. Hindi nagtagal, nakita ni Meng Yaoir ang ilang diablo na humahabol sa kanya sa ilang mga puwang sa mga damo. Kahit na mahigit isang buwan na ang nakalipas, malalim pa rin ang impresyon ni Meng Yao sa mga taong ito. Hindi niya makikilala ng mali ang mga ito. So, dapat mga demonyo ang mga iyon. Pero, ano ang ginagawa nila sa malalim na bulubunduking ito? Kung titingnan mo ang sitwasyon ngayon, spellcasting ba talaga? Si Meng Yaoir ay tahimik na nag-isip sa kanyang puso. Napakabilis, dumaan ang mga demonyo kay Meng Yaoir. Wala silang nakitang kakaiba, at hindi rin sila tumigil para mag-imbestiga. Nakahinga ng maluwag si Meng Yaoir. Matapos masiguradong malayo ang mga iyon ay lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglakad siya patungo sa direksyon ng altar. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Sinamantala ni Meng Yaoir ang katotohanan na ang mga demonyong iyon ay hindi pa tumalikod at mabilis na bumalik sa lugar kung saan naroon ang altar. Sa pagkakataong ito, nakahanap siya ng bagong lugar na mapagtataguan. Lalo siyang nag-ingat at nagtago. Nagpatuloy pa rin ang casting. Napansin ni Meng Yaoir na nagsimulang lumabas ang tipak ng itim na usok mula sa altar. Ang usok ay unti-unting lumalapot, at kasabay nito, ang mga mukha ng mga demonyong nag-spell ay naging mapotla. Sa wakas, sa itim na usok, nakita ni Meng Yaoir ang isang medyo ilusyon na unti-unting nahuhubog. Napakataas ng figurang iyon, at kahit na medyo ilusyon ang figurang iyon, naramdaman pa rin ni Meng Yaoir ang bakas ng pressure. Pakiramdam niya mula sa figurang iyon, ramdam niya na mas makapangyarihan pa ito kaysa sa kanyang amo. Sa oras na ito, kitang-kita ni Meng Yaoir ang pananabik sa mukha ni Meng De, at maging ang pagsamba. Lalong nagdududa ang puso ni Meng Yaoir. Gayunpaman, katutubo niyang nadama na ang figurang iyon ay maaaring isang pambihirang tao. Sa oras na ito, ang mga demonyo na humabol kay Meng Yaoir ay bumalik sa tabi ni Meng De at nagulat na ang kanilang paghabol ay nabigo. Hindi na pinansin ni Meng De at nag-wave ng kamay. Ilang araw na ang nakararaan, kung may nakakita ng bagay sa altar, kahit na anong halaga ang dapat niyang bayaran, hinabol ni Meng De ang taong iyon, o pinatay pa ang taong iyon para maiwasan ang paglabas ng balita. Pero ngayon, wala na siyang pakialam dahil malapit nang magtagumpay ang casting ng spell. Kahit alam ng mga tao sa labas, walang makakapigil sa lahat ng ito. Nakahinga ng maluwag ang demonyo. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang tumingin sa gitna ng altar. Di nagtagal, ang bakas ng ilusyon na iyon ay dahan-daang nagsimulang tumigas. Sigurado si Meng Yaoir na ito ay talagang isang tao. Bukod dito, ito ay isang demonyo. Bagamat hindi pa ito ganap na tumigas, ang makapangyarihang aura nito ay nakapagparamdam na kay Meng Yaoir ng kaunting bara. Sino ang taong ito? Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na aura? Tumibok ang puso ni Meng Yaoir habang nag-iisip. Maging si Meng De, na nasa harapan niya, ay hindi siya binigyan ng ganoong kalakas na pressure. Malakas si Meng De, ngunit halatang hindi siya kasing lakas ng itim na anino na iyon. Si Meng Yaoir ay likas na nakaramdam ng takot. Muli niyang tiningnan ang itim na figure at matalinong piniling umalis. Pakiramdam niya ay kung patuloy siyang mananatili, baka nasa panganib siya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Meng Yaoir, sa wakas ay tumigas ang itim na figure sa usok. Isang matangkad at matipunong lalaki ang lumabas sa usok. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga nakapaligid na demonyo, kabilang si Meng De, ay lumuhad ng may paggalang, "Welcome sect leader." Ang taong iyon ay tumingin sa paligid at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Meng Yaoir. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang tingin. Sa oras na ito, si Meng Yaoir ay malayo na sa lugar na ito. Kung umalis siya mamaya, tiyak na matutuklasan siya ng taong iyon. "Tumayo ka," sabi ng taong iyon. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, nagsiwalat ito ng hindi mapaglabanan na kamahalan. "Salamat, sect leader." Naglakas loob na tumayo si Meng De at ang iba pa.
Avet, ang sect leader ng pinakamalaking sekta ng Demon Race, Heavenly Demon Sect. Siya rin ang pinuno ng Demon Race sa mundo ng mga tao 10 taon na ang nakararaan. Siya ay iginagalang bilang Demon Emperor ng Demon Race. Bihira lang talaga ang lakas niya. 10 taon na ang nakalilipas, hindi mabilang na mga eksperto mula sa mundo ng tao ang namatay sa kanyang mga kamay. 10 taon na ang nakalilipas, ang dahilan kung bakit natalo ang Demon Race ay may kaugnayan din sa Avet na tinatakan. Nagtipon sila ng daan-daang eksperto mula sa human realm at nagsaanib puwersa para talunin si Avet. Natural, ang mga tao mula sa human realm ay naniniwala na napatay na nila si Avet. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang bangkay ni Avet ay inagaw ng lahing demon. Iyon lang. Sa katunayan, hindi pinatay si Avet 10 taon na ang nakararaan. Siya ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Nagsaanib puwersa ang mga eksperto ng Demon Race para isil siya sa 100,000 Mountains. Hinayaan nilang gumaling si Avet at kasabay nito, hinayaan nila siyang sumipsip ng spirit energy sa 100,000 bundok. Upang hindi mapuko ang hinala ng mga eksperto mula sa mundo ng mga tao. Pagkatapos mabuklad si Avet, umatras ang lahing demonyo sa lugar na ito. Wala ni isang tao ang naiwan. Sa ganitong paraan, walang sinuman mula sa mundo ng tao ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit muling bumalik sa mundo ng mga tao ang lahing demonyo ay may kaugnayan kay Avet. Makalipas ang 10 taon, halos gumaling na si Avet. Ang Demon Race ay muling dumating sa 100,000 bundok, na gustong iligtas si Avet. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makakatagpo nila ang mga disipulo mula sa mundo ng mga tao na pumunta dito upang magkaroon ng karanasan. Dahil dito, nalantad ang balitang pagpunta nila rito. Sa kabutihang palad, kahit na nagkaroon ng aksidenteng ito, ang huling resulta ay hindi nagbago. Ang mga tao mula sa mundo ng mga tao ay hindi alam ang kanilang tunay na layunin ng pagpunta dito. At sa tulong ni Ching Song sa pagtigil ng oras, maayos na naalis ng mga demonyo si Arvad. Ngayong nakalabas na si Arvad, hindi na natatakot ang mga demonyo na makubkob ng human realm. Bukod dito, hindi pa rin alam ng mga tao ng human realm na buhay pa si Arvad. Sa kanilang opinyon, si Arvad ay patay na, at ang demon realm ay kukubkuban bukas. Sa oras na iyon, tiyak na mahuhuli nila ang mga eksperto sa human realm na hindi handa. Kamusta ang mundo ng mga tao? Tanong ni Avet. 10 taon na ang nakalilipas, kinubkob siya ng maraming eksperto mula sa human realm at labis na nasugatan. Malinaw na iniisip pa rin ni Arvad ang bagay na ito. Lumipas man ang 10 taon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang bagay na ito. Kaya, sa sandaling siya ay lumabas, siya ay nagtanong tungkol sa bagay na ito. Si Mond ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang sinabi kay Avet ang alam niya tungkol sa mundo ng mga tao sa panahong ito. Kahit na si Mond ay wala pa sa mundong ito ng matagal, kasama ang Pine Trees Master bilang isang especially iya, marami siyang alam. Sa makatuwid, sa oras na ito, marami siyang sinabi kay Avet. Gusto tayong salakayin ng mga tao mula sa mundo ng mga tao. Matapos marinig ang sinabi ni Mond, bahagyang napangiti si Avet. Gayunpaman, ang ngiting iyon ay tila malupit kahit na anong tingnan. That's very good. Hindi ko nakalimutan ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Oras na para bayaran ang utang sa kanila. Bagamat magaan ang pagsasalita ni Avet, puno ng kabigatan ang kanyang mga salita. Noong una, nagplano si Avet na maghanap ng gulo sa mga kaaway na iyon mula 10 taon na ang nakalilipas. Hindi niya akalain na bago siya pumunta ay talagang magkukusa ang mga iyon na lumapit sa kanya. Natural, hindi siya papayag na palampasin ang ganoong pagkakataon. Kaya naman nagpasya si Avet. This time, no matter what, maghihiganti siya sa nangyari noon. Sect Master, mayroon tayong especially iyan na medyo mataas ang katayuan sa mundo ng mga tao. Malamang, pagdating ng panahon, mas madali nating haharapin ang bagay na ito. Magalang na sabi ni Mond. Gayunpaman, sinabi ni Mond kay Avet ang tungkol sa usapin ng Master ng Pine Tree. Tumango si Arvad. Ito ay natural na mas maginhawang magkaroon ng isang especially iya. Gayunpaman, nalaman din niya kay Mond na marami sa kanyang mga kalaban mula 10 taon na ang nakalilipas ay pumanaw na.
Ito ang naging dahilan ng kanyang ideya ng paghihiganti. Gayunpaman, mabilis na inilipat ni Arvad ang puot na ito sa mga disipulo at grand disciples ng kanyang mga kaibigan. At ang mga disipulong ito at mga grand disciples ang pangunahing puwersa ng pag-ataking ito laban sa lahing demon. Very good. I originally planned to find them, but they actually came to US of their own accord. Sabi ni Avid. Ang kanyang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo na liwanag. Kung ganoon, bukas, tingnan ko ang kanilang kakayahan. Kabanata 18:13. Sa kabilang panig, patuloy na hinanap ni Meng Yaoir ang daan pabalik pagkatapos umalis sa altar. Sa isang punto, malinaw na naramdaman niya ang isang malakas na aura na bumubulusok mula sa direksyon ng altar. Kahit na malayo na ito ay nagpapalpitate pa rin ang puso niya. Natuwa din si Meng Yaoir na maaga siyang umalis. Kung hindi, pakiramdam niya ay napakataas ng posibilidad na siya ay matuklasan. Gayunpaman, sa pagtingin sa masalimuot na kapaligiran sa paligid niya, ang puso ni Meng Yaoir ay nagluwal ng kawalan ng pag-asa. Dito, tuluyan na siyang nawala ng direksyon at hindi alam kung saan pupunta. Dahil natatakot siya sa anino sa altar, maiiwasan lamang ni Meng Yaoir ang direksyong iyon hanggat maaari. Umuungol. Habang naghahanap si Meng Yaoir ng paraan palabas, bigla siyang nakarinig ng dagandong. Ang dagandong na iyon ay napakalapit sa kanya, dahilan para tumalon ang kanyang puso. Lumingon si Meng Yaoir upang tumingin, ngunit hindi niya alam kung kailan, ngunit isang malaking leopardo ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa isang dagandong, ang leopardo ay tumayo roon at malamig na tumingin kay Meng Yaoir. Sa bahagyang nakabukang bibig nito, dalawang hanay ng ngipin ang nahayag, na nagpapakita ng takot. Tumalon ang puso ni Meng Yaoir. Nasa intermediate gold core stage na siya, ngunit sa harap ng ganoong nilalang, talagang nakaramdam siya ng takot. Halata namang higit sa kanya ang lakas ng kalaban. Alam ni Meng Yaoir na ang napakalakas na nilalang ay may sariling teritoryo dito. Halatang hindi niya alam kung kailan siya nakapasok sa teritoryo ng kalaban, at dahil doon, nakatitig sa kanya ang kalaban. Hindi lumingon si Meng Yaoir para tumakas. Alam niya na pagkatapos na titigan ng nilalang na ito, ang pagtalikod upang makatakas at iwan siya pabalik sa kalaban ay tiyak na hindi isang matalinong pagpipilian. Sa halip, mahuhulog siya sa isang passive na posisyon. Umuungol. Ang leopardo ay umungal muli at dahan-daw ang naglakad patungo sa gilid ni Meng Yaoir. Nakalok na ang mga mata nito kay Meng Yaoir. Lihim na bumubuo ng selyo ang kanang kamay ni Meng Yaoir. Ang matitigan ng ganoong nilalang, ang pagtakas ay imposible, kaya isang paraan na lang ang natitira. Lumaban ka. Dahil walang paraan para makatakas, nagpasya si Meng Yaoir na manguna. Ang selyo sa kanyang kanang kamay ay nabuo at pinasabog patungo sa leopardo. Gayunpaman, ang leopardo ay hindi isang ordinaryong nilalang kung tutuusin. Sa harap ng biglaang pag-atake ni Meng Yaoir, tumalon talaga ito ng bahagya at naiwasan ito. Bukod dito, ang leopardo na ito ay hindi basta-basta tumalon. Tumalon ito sa direksyon kung nasaan si Meng Yaoir. Umuungol. Matapos mapunta ang leopardo sa lupa, bahagya itong tumapak sa lupa at mabilis na tumalon. Nag-iwan ng mga after images habang tumatalon ito patungo kay Meng Yaoir. Nagulat si Meng Yaoir. Napakabilis ng leopardo kaya hindi niya namamalayan na matamaan lamang ito ng kanyang palad. Dala ng palad na ito ang pamamaraan ng paglilinang ng Tranquil Water Temple. Bilang karagdagan, si Meng Yaoir ay nasa middle stage na ng gold core. Kung nataman niya ang isang ordinaryong hayop, natakot siya na mapatay niya ito. Gayunpaman, nang tumama ang palad ni Meng Yaoir sa katawan ng leopardo, bahagya lamang nitong pinabagal ang mga galaw ng kabilang partido. Ang leopardo ay hindi nagdusa ng labis na pinsala at sumugod pa rin patungo kay Meng Yaoir. Ang matutulis nitong mga kuko ay direktang tumawid. Umiwas si Meng Yaoir, ngunit halatang mas mabilis ang takbo ng leopardo. Whoosh! Napunit ang damit ni Meng Yaoir. Kasabay nito, ang mga matutulis na kuko ay nag-iwan ng ilang mga bakas ng dugo sa kanyang katawan. Kabanata 18:14. Mabilis na umatras si Meng Yaoir, at ang kanyang mga paa ay tila medyo nalilito. Bagamat si Meng Yaoir ang huling disipulo ni Nun Jingwen, at nagkaroon din siya ng cultivation ng middle stage gold core realm,
tahimik na siyang naglilinang sa Quiet Water Mosque noon, kaya wala siyang masyadong aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, hinayaan siya ni Nun Jingwen na lumabas para magkaroon ng karanasan, para madagdagan niya ang kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang lakas ni Meng Yaoir ay hindi masama, ngunit sa isang tunay na laban, maaaring hindi siya kasing husay ng kanyang mga kapantay. Sa panahong ito sa kabundukan, hindi masama ang kanyang kapalaran. Hindi siya nakatagpo ng napakaraming mabangis na hayop, na nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng ilang karanasan sa labanan. Kung hindi, baka natalo na siya sa pag-atake ng leopardo. Gayunpaman, kahit na hindi siya natalo ng isang suntok, ang kasalukuyang sitwasyon ni Meng Yaoir ay tiyak na hindi optimistiko. Ang leopardo ay malinaw na hindi ibig sabihin na sumuko, at ngayon ito ay nasa itaas na kamay. Maingat na tiningnan ni Meng Yao, ang leopardo, binibigyang pansin ang bawat kilos nito. Tinitigan ng leopardo si Meng Yaoir gamit ang malalaking mata nito, at ang uhaw sa dugo na liwanag sa mga mata nito ay naging mas matindi. Dahan-daang gumalaw ang mga paa nito, ngunit hindi ito nagmamadaling sumunggab sa kanya. Alam ni Meng Yaoir ang kanyang sariling mga paghihirap. Kahit isang suntok lang iyon, malinaw na naramdaman niyang hindi siya ang kalaban ng leopardo. Ang lakas ng leopardo ay mas malakas kaysa sa kanya, at ang karanasan nito sa pakikipaglaban ay mas mayaman kaysa sa kanya. Sa ganitong paraan, siya ay lubusang dahado. Bukod dito, napakagulo ng paligid, at napakahirap makatakas. Higit pa rito, siya ay isang tagalabas at hindi pamilyar sa kapaligiran dito, at ang leopardo ay malinaw na isang lokal na aborigine. Sa makatuwid, kahit na gusto ni Meng Yaoir na tumakas, hindi niya magawa. Sa isang laban, hindi si Meng Yao, ang kalaban ng kalaban. Sa isang dilema, si Meng Yaoir ay nakadama ng bakas ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malaking itim na anino ang biglang tumalon mula sa damuhan sa malapit. Ang malaking itim na anino, na may momentum ng Mount Tai, ay biglang dumaikit sa leopardo. Ang atensyon ng leopardo ay kay Meng Yaoir, kaya hindi nito napansin ang abnormalidad sa paligid nito. Nang matagpuan nito ang itim na anino, huli na ang lahat. Gustong gumalaw ng leopardo, ngunit idiniin na ito ng itim na anino. Pagkatapos, hinawakan ng isang kamay ang leeg ng leopardo at mahigpit itong hinawakan. Sa sandaling ito lamang malinaw na nakita ni Meng Yaoir kung ano ang itim na anino na iyon. Isa itong malaking bakulaw na may makapal na buhok sa buong katawan. Sa oras na ito, nakatayo ang bakulaw na ito. Ang taas nito ay mas matangkad kaysa sa dalawang Meng Yaoir, at ang katawan nito ay abnormal na malakas. Matapos hawakan ng isang kamay ang leopardo, kahit na anong pagpupumiglas ng leopardo, hindi nito maimulat ang mga mata. Gayunpaman, ang leopardo ay walang balak na sumuko. Ang apat na kuko nito ay nagpatuloy sa pag-atake sa katawan ng bakulaw, na nagkakamot ng maraming balahibo nito. Sa sobrang sakit ng bakulaw ay patuloy itong umiiyak. Bukod dito, maraming sugat sa katawan nito. Bang! Naramdaman ng bakulaw ang sakit at sinuntok ng kabilang kamay ang ulo ng leopardo. Ang leopard ay nasa huling yugto ng gold core at ang katawan nito ay abnormal na malakas. Mas matigas pa sa bato ang ulo nito. Gayunpaman, ang leopardo ay malinaw na natigilan sa pag-atake na ito. Gayunpaman, pagkatapos nito, ang leopardo ay mabangis na gumanti. Ang dalawang paa nito ay mahigpit na kumapit sa katawan ng bakulaw. Pagkatapos nito, ang dalawa pang kuko ay patuloy na umaatake sa katawan ng bakulaw. Nakita pa ni Meng Yaoir na may malaking piraso ng karne sa katawan ng bakulaw na diretsyong pinunit kasama ng buhok nito. Ang biglaang pagsiklab ng labanan sa kanyang harapan ay bahagyang natigilan si Meng Yaoir. Nakipag-away din siya sa mga mabangis na hayop dito, ngunit sa huli, natapos ang lahat sa kanyang pagtakas. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kahigpit na labanan sa pagitan ng dalawang mabangis na hayop na may magkatulad na lakas. Nararamdaman ni Meng Yaoir na ang gorilla na lumitaw mamaya ay mas malakas din kaysa sa kanya. Masasabing hindi niya kayang pukawin ng alinman sa dalawang mabangis na hayop na ito. Noong una, gusto ni Meng Yao, na kunin ang pagkakataong ito para mabilis na makatakas dito. Gayunpaman, nang siya ay tatalikod na at aalis, nakita niya ang matitinding sugat sa katawan ng bakulaw.
Hindi niya kinaya, bagaman hindi niya alam kung bakit inatake ng bakulaw ang leopardo, sa anumang kaso, iniligtas siya ng bakulaw. Kung aalis lang siya ng ganito, masama ang loob niya. Gayunpaman, ang mga mabangis na hayop sa daang libong bundok ay abnormal na mabangis. Nag-aalala rin si Meng Yaoir na kapag tinulungan niya ang bakulaw na talunin ang leopardo, sasalakayin siya ng bakulaw pagkatapos nito. Sa oras na iyon, hindi pa rin siya nakatakas sa kapalaran ng kamatayan. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpasya si Meng Yaoir na kumilos. Kung hindi lumitaw ang bakulaw, maaaring namatay siya sa ilalim ng mga kuko ng leopardo. Kaya naman, iniligtas ng bakulaw ang kanyang buhay. Noong mga panahong iyon, kung atakihin siya ng bakulaw, magkukunwari lang siyang hindi lumitaw ang bakulaw at napatay siya ng leopardo. Pagkatapos gumawa ng desisyon, kumilos si Meng Yaoir. Kahit na ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa bakulaw at leopardo, hindi ito masyadong mahina. Ang kulang sa kanya ay aktwal na karanasan sa pakikipaglaban lamang. Ngayon, ang leopardo ay nasabit ng bakulaw. Nagamit ni Meng Yaoir ang kanyang buong lakas. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pamilyar na selyo sa kanang kamay ni Meng Yaoir. Sa isang misteryosong enerhiya, diretso itong sumugod patungo sa leopardo. Sa oras na ito, ang leopardo ay nakikipaglaban ng gusto sa bakulaw. Paano ito magiging pakialam kay Meng Yaoir? Bukod dito, kontrolado pa rin ng bakulaw ang katawan nito. Sa makatuwid, ang leopardo ay walang paraan upang maiwasan ang pag-atake ni Meng Yaoir. Bang! Tumpak na tumama sa katawan ng leopardo ang runic seal ni Meng Yaoir. Malinaw na huminto ang katawan ng leopardo, at lumitaw ang isang malaking sugat kung saan ito tinamaan. Nalaglag ang isang piraso ng laman, at makikita pa ang mga buto sa loob. Natuklasan din ng bakulaw ang sitwasyong ito. Hindi nito pinalampas ang ganoong pagkakataon. Matapos kontrolin ng leopardo gamit ang isang kamay, ginamit nito ang kabilang kamay para tamaan ang sugat na ginawa ni Meng Yaoir. Umuungol, napasigaw ang leopardo sa sakit. Gayunpaman, ang bakulaw ay maaaring hindi kasing liksi noon, ngunit ang lakas nito ay higit na nakahihigit kaysa sa kanya. Nang makitang nasasaktan ang leopardo, sinamantala nito ang pagkakataon na habulin ito at paulit-ulit na tinamaan ang sugat nito. Sa kabilang panig, hindi tumigil sa pag-atake si Meng Yaoir. Sa isang sitwasyon kung saan hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake, magagamit ni Meng Yaoir ang lahat ng kanyang lakas. Paraming pag-atake ang tumama sa katawan ng leopardo. Ang leopardo ay dumanas ng higit na pinsala. Ang pakikibaka nito ay unti-unting hamina. Sa huli, ang katawan nito na basag-basag na, ay diretsyong napunit sa dalawang hati ng bakulaw. Umaambon ng dugo sa buong kalangitan. Napuno ng hangin ang amoy ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, medyo namutla ang mukha ni Meng Yaoir. Sa panahong ito, unti-unti na siyang nakikibagay sa kapaligiran dito. Marahil, ang eksena lang sa kanyang harapan ay masusuka na siya. Gayunpaman, nagtiis pa rin si Meng Yaoir. Bagamat mapotla ang kanyang mukha at medyo nanghihina ang kanyang mga kamay at paa, nagtiis siya pagkatapos ng lahat. Bukod dito, sa oras na ito, wala siyang maraming oras upang mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay. Tahimik siyang tumingin sa bakulaw, at tumingin din sa kanya ang bakulaw. Nang makita ni Meng Yaoir ang mga mata ng bakulaw, naramdaman pa nga ni Meng Yaoir na bahagyang bumagal ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng bakulaw. Kung aatake siya nito, ang magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya upang labanan. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang inaalala ni Meng Yaoir. Matapos siyang tingnan ng bakulaw ay ibinaba nito ang ulo para tingnan ang katawan ng leopardo sa kamay nito. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Meng Yaoir. Hindi agad siya inatake ng bakulaw. Malamang naligtas siya. Pagkatapos, nakita ni Meng Yaoir ang gorilla na naglabas ng kristal na core mula sa ulo ng bangkay ng leopardo. Pagkatapos, itinapon nito ang sirang bangkay. Natural na alam ni Meng Yaoir ang tungkol sa crystal core na iyon. Sa mundong ito, hindi lamang tao ang maaaring magtanim. Ang ibang mga nilalang ay maaari ding magtanim, lalo na ang mga mabangis na hayop sa daang libong bundok. Ang dahilan kung bakit sila malakas ay dahil kaya nilang magtanim.
Pagkatapos nilinang ang isang tao, ang espiritual na kapangyarihan ay nakaimbak sa dantian. Gayunpaman, ang mga hayop ay hindi. Gagawa sila ng isang kristal na core sa kanilang puso o sa kanilang utak. Ang kanilang cultivation energy ay maiimbak sa lugar na ito. Malinaw, ang kristal na core sa kamay ng bakulaw ay ang enerhiya ng paglilinang ng leopardo. At ang mga energy crystal core na ito, maging ito man ay para sa mga tao o iba pang nilalang, ay nakakatulong. Matutulungan nila ang gumagamit na mapabilis ang kanilang paglilinang. Matapos mamatay ang isang hayop, mananatili ang enerhiya nito sa crystal core. Ito ay iba sa isang tao. Kung ang isang tao ay namatay, ang enerhiya sa dantian ay mabilis na mawawala. Sa makatuwid, ang kristal na core ng isang hayop ay nakatulong sa paglilinang ng mga tao. Gayunpaman, ang dantian ng isang patay ay walang silbi. At ang mga kristal na core ng enerhiya na ito, kung ang enerhiya ay masyadong mahina, ang epekto ay hindi magiging napakahusay. Ang mga kristal na core na may malakas na enerhiya ay hindi madaling makuha. Sa makatuwid, sa mundo ng mga tao, mayroong mga kristal na core, ngunit lahat sila ay mas mahalaga. At inatake ng bakulaw na ito ang leopardo marahil dahil sa kristal na core ng enerhiya ng kabilang partido. Bukod dito, tila alam din ito kung paano gamitin ito. Matapos itapon ng bakulaw ang katawan ng leopardo, tumalikod ito at umalis, hindi na muling tumitingin kay Meng Yaoir. Gayunpaman, ito ay talagang nagpaginhawa kay Meng Yaoir. Hindi siya inatake ng bakulaw sa huli. Hindi niya alam kung ipinanganak ba itong hindi para umatake sa mga tao o dahil naiintindihan nitong tinulungan niya ito noon. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay pansamantalang niresolba ang kanyang krisis. Tumingin si Meng Yaoir sa paligid. Matapos makumpirma na wala ng ibang nilalang, tumalikod siya at umalis. Nanumbalik. Muli ang kapayapaan dito. Sirang katawan lamang ang nagpatunay na nagkaroon ng matinding labanan dito noon pa. Kabanata 18:15. Sa oras na ito, sa Heavenly Martial Sect, ang pinuno ng sekta, ang Daos Ching Song, ay tinitipon ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang elder. Alam ng mga matatandang ito ang tungkol sa plano ni Ching Song at sumang-ayon sa kanya. Bukas, maraming sekta sa mundo ng tao ang sabay-sabay na aatake sa Devil Tribe sa daang libong bundok. Kaya naman, muli silang nagtipon upang pag-usapan ang bagay na ito. Kahit na kailangan nating umasa sa kapangyarihan ng Devil Tribe, hindi tayo lubos na makakaasa sa kanila. Sabi ng isang elder, ang Devil Tribe ay mabangis. Mahirap igarantya na hindi nila tayo sasalakayin pagkatapos. Sa makatuwid, kailangan nating maging handa ng maaga. Tumango ang iba, at maging ang Pine Tree ay walang exception. Bagamat inaprubahan ng lahat ang pansamantalang pakikipagtulungan sa Devil Race, mula sa kaibuturan ng kanilang puso, hindi sila nagtiwala sa Devil Race. Kung tutuusin, sikat ang lahing Devil sa kanilang kabangisan. Mahirap umasa na tutuperin ng mga taong ito ang kanilang mga pangako. Inaasahan lamang nilang makita ang lahing Diablo at ang iba pang mga sekta sa mundo ng tao na nakikipaglaban sa isa't isa. Pagkatapos nito, sasamantalahin nila ang sitwasyon. Imposibleng sabihin na malaki ang tiwala nila sa Devil Race. Sa makatuwid, ang lahat ay medyo maingat sa Devil Tribe. Tama, ang gusto natin ay lumaban hanggang kamatayan ang Devil Clan at ang iba pang sekta. Pagkatapos noon, mapagkakatiwalaan din ang Devil Clan. Baka ibunyag pa nila ang mga sikretong plano natin sa kanila. Kaya naman, dapat nating samantalahin ang pagkakataon bukas para gumawa ng isang bagay, sabi ni Ching Song. Ano ang iyong plano, ulo? Narito ang iniisip ko. Saglit na nag-isip si Ching Song at sinabi, bukas, dadalhin ko ang ilang tao at ilan sa kanila sa 100,000 Mountains kasama ang iba pang mga sekta. Sa oras na iyon, makikipagtulungan kami sa Devil Tribe para bigyan ang ibang mga sekta ng matinding suntok. Pagkatapos nito, babaguhin namin ang alon at itatag ang aming prestihiyo, ang ibang mga sekta. Wala na silang matitira sa sekta, at hindi na sila magbabantay laban sa iyo. Pagkatapos nito, kailangan mo lang sisihin ang Devil Tribe sa oras na iyon, kahit na tumakas ang ibang mga sekta. Ang kanilang mga sekta ay mawawasak, at tayo pa rin ang magiging pinakamalaking sekta sa mundo ng tao. Sabi ni Ching Song.
Unti-unting naging excited ang kanyang mukha, at medyo namula. Para sa araw na ito, matagal na siyang nagsumikap. Masasabing malaki ang ibinayad niya para sa layuning ito. Hindi man lang siya nagdalawang isip na makipagtulungan sa Devil Tribe para madami na ang human world. At sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Naghanda siya ng maraming backup na plano para dito. Ang Devil Tribe at ang iba pang mga sekta ay hindi madaling harapin. Hindi naging madali para sa kanya na lumabas at paikutan ang tubig. May sarili siyang trump card. Kung hindi, kahit na ito ang natitirang puwersa ng Devil Tribe, maaaring hindi niya matalo ang kabilang panig. Higit pa, kung ganoon, maaaring ilantad ng Devil Tribe ang kanilang lihim na plano. Sa oras na iyon, maaari lamang patayin ni Ching Song ang ibang mga sekta. Kinakailangan din ito na magkaroon siya ng sapat na lakas. Bukod dito, ang mga taong naiwan ay palihim na umaatake sa mga base ng iba pang mga sekta. Pagkatapos nito, itutulak nila ang sisi sa Devil Tribe. Sila ang magiging pinakamakapangyarihang sekta sa mundo ng tao. Kung gusto ng ibang mga sekta na mabuhay at maghayganti, maaari lamang silang umasa sa kanila. Ang plano ay perpekto. Nadama ni Ching Song na pinag-isipan niya ng malinaw ang lahat ng aspeto ng bagay. Hindi magkakaroon ng anumang mga pagkakamali. Sa makatuwid, naramdaman niyang malapit na siya sa kanyang layunin. Nang maisip niyang matutupad na ang matagal na niyang hiling sa loob ng maraming taon, hindi niya maiwasang matuwa. Ganito rin ang pakiramdam ng ibang matatanda. Ang dahilan kung bakit sila sumang-ayon sa desisyon ni Ching Song ay pareho sila ng ideya. Sa kanilang opinyon, ang kanilang plano ay napakaingat, at ang posibilidad ng tagumpay ay napakataas. Pagkatapos noon, ilang sandali nilang pinag-usapan ang mga detalye. Pagkatapos, umalis ang ilang matatanda. Pagkaalis ng mga elder na iyon, binuksan ni Ching Song ang isang compartment sa kanyang kwarto at pumasok. Sa loob, may nakatagong lugar, at may parang pagoda. At ang bagay na ito ay ang trump card ng Pine Tree, pati na rin ang kanyang huling trump card. Ang pagoda na ito ay natagpuan ni sect leader Ching Song sa mga guho ng isang pantas. Ito ang mahiwagang kayamanan ng isang makapangyarihang immortal na magsasaka noong sinaunang panahon. Bukod dito, maaaring ito ay isang mapagkukunan ng buhay na magic treasure. Ito ay pinakain ng sariling kakanyahan ng dugo at napakalakas. Kahit nasa cultivation ni Ching Song, halos hindi niya ito ma-activate. Kung tungkol sa kung ano ang pinakamalakas na estado ng magic treasure na ito, kahit si Ching Song ay hindi alam. Gayunpaman, ang kakayahan na naisip ng Pine Tree ay napakalakas na. Ito rin ang pinakamalaking pag-asa niya ngayon. Lumahok din si Ching Song sa digmaan sa pagitan ng human world at ng Devil Tribe 10 taon na ang nakararaan. Bilang karagdagan, mahigit 1 buwan na ang nakalipas, ang mga alagad ng iba't ibang sekta ay nakatagpo sa daang libong bundok. Napakalinaw ni Ching Song tungkol sa lakas ng Devil Tribe. Napakalakas nila. Kasabay nito, hindi rin mahina ang lakas ng ibang mga sekta sa mundo ng tao. Kahit na maraming mga sekta ay may sariling mga ninuno na nag-urong sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit na alam niya ang lakas ng mga taong ito, naglakas loob pa rin si Pine Tree na makipagsapalaran laban sa kanila. Ang tanging maaasahan lang niya ay ang pagoda na nasa harapan niya. Kung wala siyang pagoda na ito, hindi maglalakas loob ang Pine Tree na makipagsapalaran laban sa ibang mga sekta ng human realm. At saka, kahit na makipagtulungan siya sa demon race, hindi siya makakagawa ng pukana laban sa kanila. Ito ay tiyak na dahil sa pagoda na ito na ang pagoda na ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Sa makatuwid, mayroon siyang serye ng mga plano. Marahang hinaplos ni Ching Song ang kulay tinta na pagoda na ito at dinama ang mga linya nito. Kahit na hindi niya na-activate ang mahiwagang sandata na ito, nararamdaman ni Ching Song na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tila naroon at wala doon. Hindi niya alam kung sinong makapangyarihang tao ang nagpino sa magic weapon na ito. Bukas, makikita mo na naman ang liwanag ng araw. Oras na para sumikat ka. Mahinang sabi ni Ching Song. Tila nakikita niya ang eksena ng kanyang sarili na umaasa sa mahiwagang sandata na ito at nakatingin sa ibaba sa larangan ng digmaan ng may paghamak. Sa oras na ito, ang ibabaw ng magic weapon ay kumikislap na may bakas ng puting liwanag, na parang tumutugon ito sa mga salita ni Ching Song. Totoong psychic ang magic weapon.
Nang makita ang bakas ng puting liwanag na ito, ngumiti si Ching Song at sinabing, alam kong hindi ka makapaghintay. Hindi rin ako makapaghintay. Hayaan nating makita ng mundo kung sino ang huling tatawa. Matapos umasa sa eksenang pinamumunuan niya ang mundo, umalis si Ching Song sa lihim na silid at bumalik sa kanyang silid upang muling magpahinga. Mayroon pa ring napakahalagang mga bagay na dapat gawin bukas. Kailangan niyang tiyakin na siya ay nasa kanyang pinakamahusay na estado. Muling binuksan, at isinara ang pinto ng secret room. Ang loob ng sikretong silid ay naibalik sa orihinal nitong anyo. Tahimik ding nakatayo ang pagoda doon. Nakakatakot na tumahimik ang paligid. Biglang kumislap ang isang putok ng puting liwanag, at ang kulay tinta na pagoda ay biglang nawala sa orihinal nitong posisyon. Pagkatapos, lumitaw ang isang katulad na pagoda doon. Magkatulad ang hitsura nito, ngunit hindi na ito kasing sigla ng dati. Sa parehong oras, sa Earth, si Hansen at ang iba ay umalis sa Huaxia at bumalik sa kanilang base. Ito ay isang bansa sa gitnang silangan na dumaranas ng alitan sibil. Ito ay hindi lamang ang bansang ito, ngunit ang ilang mga nakapalibot na bansa ay hindi rin mapayapa sa oras na ito. Ang ganitong uri ng magulong estado ay nagpapahintulot din sa mga taong tulad ni Hansen na maging parang isda sa tubig. Napakahusay niya, at lumawak din ng husto ang lakas ng kanyang koponan kumpara sa dati. Habang lumalawak, si Hansen at ang iba ay nakatanggap din ng maraming imbitasyon mula sa mga nakapaligid na puwersa. Gayunpaman, ang mga imbitasyong ito ay tinanggihan lahat ni Hansen at ng iba pa. Hindi nila nais na kontrolin ng iba. Kasabay nito, naramdaman din nila na sa kanilang lakas, napakahusay nilang magagawa dito. Hindi na kailangang tanggapin ang mga imbitasyong iyon. Ang mga imbitasyong iyon ay hindi gaanong makakatulong sa kanila. Gayunpaman, ang gayong mga pagtanggi ay maayos sa simula, ngunit pagkaraan ng ilang beses, malinaw na nadama ni Hansen at ng iba pa na nagbago ang kapaligiran at kapaligiran sa paligid. Tila isang sabwatan ang bumabalot sa kanila. Matapos magtanong, alam din ni Hansen at ng iba na tama ang kanilang naunang hula. Mayroon talagang isang sabwatan na dumarating sa kanila. Ang mga puwersang nakapaligid na tinanggihan nila ay tila may balak na magsanib puwersa para maalis muna sila. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iwan ng isang puwersa na may hindi tiyak na saloobin sa kanilang paligid ay hindi isang katanggap-tanggap na bagay para sa ibang mga puwersa. Kung isa o dalawang puwersa lang ang gustong puksain sila, hindi matatakot si Hansen at ang iba pa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, maraming puwersa ang tumutumbok sa kanila, at napakalakas nila. Kailangang seryosohin ito ni Hansen at ng iba pa. Kasabay nito, dahil sa impluwensya ng mga puwersang iyon, si Hansen at ang iba pa ay nasa mahirap na sitwasyon kamakailan. Si Hansen ay personal na pumunta sa Huaxia sa pagkakataong ito upang tulungan ang lolo ni Kid na tapusin ang gawain. Nais din niyang humingi ng tulong sa labas ng mundo. Sa oras na ito, nagsanib puwersa na ang mga nakapaligid na puwersa. Gustuhin man ni Hansen na humingi ng tulong sa kanila ay hindi niya magawa. Bukod dito, alam din ni Hansen ang kanilang iniisip. Sa makatuwid, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa labas ng mundo. Sa kasamaang palad, hindi na kumpleto ni Hansen ang gawaing ipinagkatiwala ng lolo ni Kid. Naturally, walang paraan upang makakuha ng tulong mula sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos mabaigo, pinili nilang humingi ng kanlungan mula kay Huang Feng. Gayunpaman, sa kanilang opinyon, ang ipinangako ni Huang Feng ay hindi masyadong maganda. Sa makatuwid, pagkatapos bumalik, si Hansen at ang iba pa ay hindi maganda ang kalooban. Leader, nakabalik ka na ba? Lalong lumala ang sitwasyon dito kamakailan. Natatakot ako na hindi na makayanan ng mga taong nasa paligid namin. Isang miyembro ng koponan ang nagulat kay Hansen, sa karagdagan, ang aming pagkain at mga armas ay mas seryoso. Nakuha ko na, walang ekspresyong tumanggo si Hansen. Hindi siya masyadong nagulat sa ganoong sitwasyon. Ang mga makakaligtas sa gayong kapaligiran ay hindi mga taong malambot ang puso. Dahil ang mga taong iyon ay nagpasya na gumawa ng isang hakbang sa kanila, sila ay natural na hindi magiging magalang. Ang kasalukuyang suliranin ay ganap na nahuhulaan. Kabanata 18:16, may isang miyembro ng koponan na nagkaroon ng magandang relasyon kay Hansen. Nang makita niyang hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Hansen,
Pumunta siya sa harap at nagtanong sa mahinang boses, "Boss, hindi na ba ito nagiging maayos sa pagkakataong ito?" Halatang alam din niya ang pangunahing layunin ng paglabas ni Hansen at ng iba pa sa pagkakataong ito. Kung tungkol sa pagkumpleto ng misyon ng pagpatay, ito ay pangalawa. Gayunpaman, nang makitang hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Hansen, nahulaan din ng miyembro ng pangkat na marahil sa pagkakataong ito ay hindi masyadong maayos ang mga bagay. May problema, tumanggo si Hansen. Hindi na niya kailangang itago ang bagay na ito dahil hindi naman talaga ito maitatago. Ang mga puwersa sa paligid ay malapit ng kumilos sa kanila. Sa oras na iyon, mayroon man siyang mga reinforcement o wala, kung mayroon siyang suporta ng mga armas at bala, ito ay malinaw sa isang sulyap. Sa halip na ipaalam sa mga miyembro ng koponan ang tungkol sa bagay na ito at panik bigla, mas mabuting ipaalam sa lahat ngayon. Pagkatapos nito, sinabi ni Hansen sa ilang pangunahing miyembro ng koponan ang tungkol sa bagay na ito. Ang mga taong ito ay ang mga pangunahing miyembro ng koponan. Siyempre, may karapatan silang malaman muna ang bagay na ito. Kung gayon, ang Huang Feng na iyon, paano ito? Sabi niya kaya niya tayong suportahan. Anong uri ng suporta ito? Hanggang saan niya tayo kayang suportahan? Tanong ng isang team member. Hindi ko alam. Ani Hansen, in fact, although I decided to rely on him, wala akong masyadong alam sa kanya. Ang alam ko lang ay napakayaman niya. At saka sobrang powerful ng mga tao sa villa niya. Masasabing one-on-one battle man or group battle, hindi naman kami ang kalaban nila. So, I want to ask for his support, pero parang wala siyang balak na mag-over-intention na iba. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang taong ito. Naunawaan ng lahat kung bakit hindi maganda ang ekspresyon ni Hansen. Sa katunayan, wala siyang gaanong tiwala sa tulong na maibibigay ni Huang Feng. Bagamat nakita niya ang kakayahan ng mga katulong sa villa ni Huang Feng, malinaw na ipinahiwatig ni Huang Feng na hindi niya ipapadala ang mga taong iyon, na nagpabagabag sa puso ni Hansen. Kasabay nito, dahil medyo magulo ang mga bansang kinaroroonan nila ngayon, wala pang puwersa si Huang Feng dito noon. Sa makatuwid, tiyak na hindi isang simpleng bagay ang pagdadala ng mga armas, bala, at maging ng pagkain na kailangan nila. Higit pa rito, ang mga nakapaligid na puwersa ay gustong salakayin si Hansen at ang iba pa. Natural, nagkaroon sila ng oras upang palibutan sila at putulin ang kanilang linya ng supply. Sa makatuwid, mas nahirapan si Huang Feng at ang iba pa na pumasok. Dahil nagustuhan mo ang Huang Feng na iyon, marahil ay talagang makapagbibigay ng sorpresa sa amin ang Huang Feng na iyon. Kung tutuusin, bihira kang manghusga ng mga tao noon, nakangiting sabi ng isang miyembro ng koponan. Gayunpaman, naririnig din ng ibang tao na ang karamihan sa mga salitang ito ay nakaaaliw. Bagamat bihirang maling hasga ni Hansen ang mga tao noon, malinaw na iba ang pagkakataong ito. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Huang Feng, at wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya. Higit pa rito, malinaw ding sinabi ni Huang Feng na hindi niya susuportahan ang mga tao sa kanyang villa. Sana nga, pilit nang umiti si Hansen. Ayaw niyang panghinaan ng loob ang mga kasamahan niya dahil sa performance niya. Sa makatuwid, pinalakas ni Hansen ang kanyang sarili at sinabing, bukod dito, kahit na walang tulong si Huang Feng, hindi ganap na imposibleng manalo tayo. Matagal na tayong narito, at lahat ay may masaganang karanasan sa pakikipaglaban. Kung gusto tayo ng mga taong iyon na patayin, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Oo, ilang taon na tayo dito. Kailan pa tayo natakot sa kahit sino? Dahil gusto nila tayong sirain, hayaan mo sila. Natatakot lang ako na wala silang magandang ngipin. Panipi. Oo, talagang iniisip nila na tayo ay may sakit na pusa. Ang mga salita ni Hansen ay mas epektibo. Ito ay higit sa lahat dahil tinutukoy iyon ng karaniwang record ng labanan ng lahat. Bakit gusto ng mga nakapaligid na puwersa na kunin sila? Hindi ba't dahil sa malakas nilang combat power? Marami na ba silang napanalunan noon? Ito rin ay nagpakita na sila ay may sapat na lakas. Kahit na ang kalaban na kinakaharap nila sa pagkakataong ito ay napakalakas, hindi ibig sabihin ito na wala na talaga silang pagkakataon. Nang makitang nabawi na ng lahat ang kanilang fighting spirit, gumaan din ang loob ni Hansen. Hindi pa nagsisimula ang laban na ito. Talagang hindi sila maaaring mawala sa mga tuntunin ng moral.
Sa mga tuntunin ng lakas, sila ay nahulog na sa isang dahado. Kung natalo sila in terms of morale, then there was really no need to fight. Maaari lamang nilang hintayin ang kamatayan ng direkta. Siyempre, si Hansen, at maging ang mga taong nakapaligid sa kanya, ay talagang naiintindihan sa kanilang mga puso na hindi sa wala silang pag-asa na manalo, ngunit tiyak na napakaliit nito. Ang kanilang lakas ay hindi masama, ngunit ang mga kaaway sa kanilang paligid ay hindi madaling harapin. Imposibleng mabuhay sa isang magulong kapaligiran nang walang ilang mga tricks sa kanilang manggas. Sa oras na ito, biglang pumasok ang isang miyembro ng team para iulat na may gustong makita si Hansen. "Sino ta?" tanong ni Hansen. "Pwede ba yung mga taong yun? Gusto pa ba nila tayong i-recruit?" "Panipi, siguro andito sila para kutsain tayo. Sa panahon ngayon, kung tatanggapin natin ang recruitment, mas lalong magiging mahirap ang mga future days natin. Mas lalo pa nila tayong mababawasan. Oo, hindi natin matatanggap." Ang lahat ay mga tao na nang nakapaligid na puwersa na gustong kumalap sa kanila sa huling sandali, ngunit hindi nila ito papayag. Sa ganitong magulong kapaligiran ng digmaan, ang lahat ay nakasalalay sa lakas. Kung tinanggap nila noon ang recruitment ng iba, ibinaba na nila ang kanilang mga ulo. Ngayon, mas delikado ang kanilang sitwasyon. Kung tinanggap nila ang recruitment sa oras na ito, tiyak na mas malala ang kanilang paggamot sa hinaharap. At ang mga taong ito, na nakinabang sa larangan ng digmaan, paano nila matiis ang ganoong buhay? Sabi ng kabilang partido, nandito siya para tulungan tayo. Sinabi ng miyembro ng koponan, ay, oo, sinabi rin niya na siya ay inutusan ng mga tao ng Huaxia na pumunta at tumulong. Mga taong Huaxia, ang mga tao ba ni Huang Feng? Sabi ni Hansen sa sarili. Hindi niya inaasahan na ang mga tao ni Huang Feng ay darating ng ganoon kabilis. Bagamat ipinangako sa kanya ni Huang Feng na darating ang kanyang mga tao sa loob ng 3 araw, hindi inaasahan ni Hansen na darating ng ganoon kabilis ang kabilang partido. Kung tutuusin, kahit kababalik lang niya, talaga bang nagpadala ang mga taga-Huaxia ng mga tao dito? Ang iba pang mga pangunahing miyembro ay pinag-uusapan din ito, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay medyo nasa sabik. Sa oras na ito, kahit na mayroon lamang isang reinforcements, ito ay isang dagdag na puwersa pa rin. "Papasukin mo siya," sabi ni Hansen. Kung siya man ay mga tao ni Huang Feng o hindi, malalaman nila pagkatapos magtanong. Hindi nagtagal, dinala ng miyembro ng koponan ng tao. Ang kabilang partido ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 40 taong gulang. Siya ay tumingin napaka-ordinaryo. Ang gayong tao ay hindi makakaakit ng pansin. Kung itatapon sa kalye, "Hello, Mr. Hansen, nandito ako para suportahan ka sa mga utos ni Mr. Huang." Matapos tumulong ang miyembro ng koponan na ipakilala ang pagkakakilanlan ni Hansen, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagkusa na magsalita. Oo naman, siya ay ipinadala ni Huang Feng. Kilala rin ni Hansen at ng iba pa ang mukha ng medyo may edad na. Huang Ping, isang pangalan na kasing ordinaryo ng kanyang hitsura. Medyo nadismaya si Hansen at ang iba, lalo na si Hansen. Nakita na niya ang kakayahan ng mga katulong sa villa ni Huang Feng noon, ngunit hindi niya naramdaman ang ganoong uri ng nakakatakot na aura mula kay Huang Ping. Siya ay mas katulad ng isang ordinaryong tao na may lakas na salo ng manok. "Ikaw, paano mo kami matutulungan? Huwag mong hilingin sa amin na protektahan kapag dating ng panahon," hindi napigil ang sabihin ng isang miyembro ng koponan. "Nagdududa ka ba sa lakas namin? Nagdududa sa sinseridad ni Mr. Huang?" Pinaikit ni Huang Ping ang kanyang mga mata at sinabi, "Oo, nangako siya na magpapadala siya ng mga susuporta sa amin, pero hindi niya sinabi na magpapadala siya ng isang mahinang-mahina." "Ganun ba?" mahinang sabi ni Huang Ping. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang figure sa lugar. Pagkatapos, lahat ng tao sa silid ay nakakita ng malabo sa harap ng kanilang mga mata. Naramdaman ni Hansen na may mali, ngunit alam niyang huli na ang lahat ng gusto niyang lumipat. "Ano naman ngayon? Nagdududa ka pa ba sa sinseridad ni Mr. Huang?" Sa oras na ito, ang isang kamay ni Huang Ping ay nasa leeg ng taong nagsalita at binuhat siya. Ang tao ay patuloy na nahihirapan, ngunit ito ay walang silbi. Sa halip ay lalong namula ang kanyang mukha at lalong nahirapan siyang huminga.
If you have something to say it nicely. Ibaba mo muna ang mga tao natin. We have no intention to suspect Mr. Huang, Hansen said. Sa pagkakataong ito, medyo nabigla siya. Not to mention himself, even the other people in the room had good skills. Gayunpaman, nang ilunsad ni Huang Ping ang kanyang pag-atake, walang sinuman sa kanila ang makakapigil sa kanya sa tamang oras. Pagkatapos noon, ni hindi man lang nakayanan ng kanyang mga nasasakupan ang kahit katiting na pagtutol sa mga kamay ng kalaban ay binuhat sila ng kalaban. Isa pa, kahit anong hirap nila, hindi sila makalaya. Ipinakita nito na ang lakas ni Huang Ping ay higit na nakahihigit sa kanyang mga nasasakupan. Inakala ni Hansen at ng iba pa na si Huang Ping ay isang ordinaryong tao lamang noon, at wala silang naramdamang malakas na aura mula sa kanya. Gayunpaman, tila sila ay mali. Paano ito naging isang ordinaryong tao? Siya ay malinaw na isang master na mas malakas kaysa sa kanila. Ang dahilan kung bakit wala silang naramdamang aura mula sa kanya ngayon ay marahil ay dahil sa mas malakas siya sa kanila kaya hindi na nila ito maramdaman. Kahit nabigla siya, tuwang-tuwa pa rin si Hansen. Hindi malaking bagay ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay hindi nagsinungaling si Huang Feng sa kanya noon. This time, talagang malalakas ang mga taong pinadala niya. Bukod dito, mas malakas sila kaysa sa mga tao sa kanyang villa. Nakampi ka na kay Mr. Huang, kaya dapat magtiwala ka sa kanya nang walang pasubali. Ayokong makitang may nagdududa sa kanya sa hinaharap. Kapag nangyari iyon, babaliin ko ang mga leeg nila. Malamig na sabi ni Huang Ping. Pagkatapos, ibinaba niya ang tao. Ubo, ubo, ubo. Pagkababa ng tao, tinakto niya ang kanyang leeg at patuloy na umuubo. Puno ng takot ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Huang Ping. Kasabay nito, napagtanto niya kung gaano kalaki ang pagitan nila ni Huang Ping. Hindi siya makalaban sa harap ni Huang Ping. Kabanata 18:17. Oo naman, tumango si Hansen. Sa sandaling ito, bumalik ang ngiti ni Huang Ping sa kanyang mukha. Sinabi niya, ayon kay Mr. Huang, ikaw ang mga lokal na tyrant dito, kaya pamilyar ka sa kapaligiran. Susunod kami sa iyong mga utos. Kami, ulit ni Hansen. Siyempre tayo, hindi mo akalain na ako lang ang tumulong sa iyo sa pagkakataong ito, hindi ba? Bagamat lubos akong tiwala sa aking mga kakayahan, hindi ko kayang lutisin ang problema dito ng mag-isa. Upang hindi maantala ang usapin ni Ji Huang, hindi kami magpapabaya, sabi ni Huang Ping. Oo naman, tumawa si Hansen. Siya ay natural na mas masaya nang marinig niya na si Huang Ping ay nagdala ng higit sa isang tao. Ang iba sa paligid nila ay may katulad na iniisip. Sa simula, wala silang gaanong pag-asa para sa tulong ni Huang Feng. Naisip nila na sa pagkakataong ito, kailangan nilang umasa sa kanilang sarili para malampasan ang mahirap na sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi nila inasahan na talagang magpapadala si Huang Feng ng mga tao. At saka, hindi sila ordinaryong tao. Sila ay mas malakas kaysa sa kanila, at mayroong higit sa isang tao. Siyempre, masaya sila. Sa ganitong paraan, nagkaroon sila ng mas malaking pagkakataon na magtagumpay. Ang aming mga tao ay darating ng sunod-sunod sa gabi. Sa oras na iyon, dadalhin nila ang mga bagay na kailangan mo ng madalian. Nandito lang ako upang mag-scout ng daan, sabi ni Huang Ping. Mabuti naman, sabi ni Hansen, ano ang kailangan mong gawin namin? Sa opinyon ni Hansen, hindi magiging madali para sa mga tao ni Huang Ping na makarating dito ng maayos. Pagkatapos ng lahat, napapaligiran sila ng mga kaaway, at ang mga tao ni Huang Ping ay hindi pamilyar sa lugar na ito. Sa makatuwid, tiyak na kailangan nila ang kanilang tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Huang Ping at sinabing, hindi na kailangan. Maghintay lang ang iyong mga tao. Oh, medyo nagulat si Hansen. Gayunpaman, hindi siya nagsalita nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Huang Ping. Sa kanyang puso, naisip niya na mas mabuting maging handa ang kanyang mga tao na tumulong. Kung ang mga tao ni Huang Ping ay nangangailangan ng tulong, maaari silang tumulong kaagad. Gayunpaman, ang unang bagay na hinintay ni Hansen at ng iba ay hindi ang mga kasamahan ni Huang Ping, ngunit isang pag-atake mula sa mga nakapaligid na puwersa. Boom! Bang! Isang mortar blast ang nagpasabog sa isang pader na nakapalibot sa kampo ni Han Senador,
na nagpapahiwatig na ang nakapaligid na puwersa ay sa wakas ay gumawa ng hakbang laban sa grupo ni Han Senador. Bukod dito, ang kanilang unang hakbang ay isang dumadagandong. Sa katunayan, ang iba pang mga puwersa ay orihinal na gustong maglunsad ng sneak attack. Gayunpaman, sila ay isang multinational na alyansa pagkatapos ng lahat, kaya natural na mas mahirap panatilihing kumpidensyal ang impormasyon. Kaya naman, noong sila ay naghahanda pa lamang na magsanib puwersa, si Hansen at ang iba pa ay nakatanggap na ng balita at napalakas na ang kanilang kaalaman at depensa laban sa kanila. Sa makatuwid, nang ang mga kalyadong puwersa ay naghahanda upang lumipat, si Hansen at ang iba pa ay alam na ang tungkol dito. Dahil dito, naging direktang pag-atake ang sneak attack. Bugbugin mo siya ng malakas. Talunin ang mga bastard na ito hanggang sa mamatay. Malakas na sigaw ng isa sa mga kampa ni Hansen. Siya ang nangunguna sa defensive line dahil alam niyang sasalakayin sila ng mga tao mula sa ibang puwersa. Sa makatuwid, si Hansen at ang iba ay natural na hindi uupo at maghintay para sa kamatayan. Bago ito, nakapag-set up na sila ng ilang defensive lines para bantayan ang mga taong iyon. Ngayon, ang mga kalyadong puwersa ay sumugod na sa harapan ng kanilang unang linya ng pagtatanggol sa oras na ito, at nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ang labanan ay naganap sa gabi. Bagamat handa na ang panig ni Hansen, halatang handa na rin ang mga kalyadong puwersa. Bukod dito, lalo silang naging handa. Sa makatuwid, ang mga kalyadong puwersa ay mabilis na nakalusot sa unang linya ng depensa sa panig ni Hansen at mabilis pa ring sumusulong. Bukod dito, ang mga puwersa ng mga kalyadong puwersa ay hindi lamang umatake mula sa isang direksyon, ngunit mula sa apat na direksyon sa parehong oras. Halatang halata din ang pakay nila, iyon ay, hindi sila papayag na may kakampi kay Hansen. Ang mga emergency na paghingi ng tulong ay maririnig sa lahat ng dako. Sa panig ni Hansen, ang kanyang kalooban ay bumuti dahil sa suporta ni Huang Ping at ng iba pa, ngunit sa oras na ito ay lumala muli. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, patuloy na sumusulong ang puwersa ng mga kalyadong puwersa, na naging dahilan ng paglala ng kanilang kalooban. Sabihin sa lahat na simula ng pag-urong at bawasan ang saklaw ng kampo. Utos ni Hansen. Sa oras na ito, walang silbi para sa kanila na sakupin ang napakaraming teritoryo. Maaari lamang nilang paliitin ang kanilang puwersa at ipagtanggol ang sarili nilang kampo. Siyempre, sa ganitong paraan, magiging mas maginhawa para sa mga kalyadong puwersa na palibutan sila. Ngayon, maaari na lamang nilang asahan ang mga tao ni Huang Ping, umaasa na ang kanyang mga tao ay darating sa lalong madaling panahon at ililigtas sila. Ang labanan ay napakatibay, at si Huang Ping ay maaaring ituring na nakita ang lakas ng pakikipaglaban ng mga tao ni Hansen, na tiyak na hindi masyadong mababa. Naiintindihan din niya kung bakit pinili ni Huang Feng na i-recruit sila. Mr. Huang, kailan darating ang mga tao mo? Nakita ni Hansen na ang sitwasyon sa kanyang panig ay lalong nagiging kritikal, kaya kailangan niyang tanungin muli si Huang Ping. Noong una, inakala ni Hansen na ang kanyang sariling mga tao ay makakatulong sa mga tao ni Huang Ping. Ngayon, tila imposible. Magiging napakahirap para sa kanila na masira ang pagkubkob dito. Umaasa lang sila na ang mga tao ni Huang Ping ay makakarating dito ng maayos. Malapit na, mahinang tumugon si Huang Ping. Sa katunayan, nang hilingin ni Huang Feng kay Huang Ping na pumunta noon, sinabi na niya sa kanya na ang pinakamahalagang bagay ay panatilihin muna ang kanyang sariling lakas. Kung nalaman nilang hindi maganda ang nangyayari, o kung hindi sapat ang lakas ni Hansen at ng iba pa para magsikap silang iligtas sila, maaari silang tuluyang sumuko. Sa makatuwid, sa puso ni Huang Ping, walang gaanong pressure. Siyempre, hindi niya pwedeng ipaalam ito kay Hansen at sa mga tauhan niya. Nang makitang sinabi ito ni Huang Ping, hindi na siya pinilit ni Hansen. Alam din niyang masalimuot ang kasalukuyang kapaligiran ng bansang ito. Kahit na gusto nilang maging mabilis, hindi naman ito mabilis. Higit pa rito, si Huang Ping at ang iba pa ay mga bagong dating at hindi pamilyar sa lugar na ito. Kung sumugod sila, baka may problema talaga. Sa makatuwid, kahit na siya ay nababalisa, hindi na hinimok ni Hansen si Huang Ping. Sa gabi, si Hansen at ang iba ay nakompres sa isang napakaliit na lugar, at walang gaanong espasyo para sa kanila na ilipat ang mga baging.
Hehe, patay na yung mga tao sa loob this time. Sa paligid, tumingin sa direksyon ni Hansen at ng iba pa ang isang sundalo na may pintura ng langis sa mukha at munition. Yan ang hiningi nila, sabi ng isang sundalo sa tabi niya. Nabalitaan ko na ang mga tao sa itaas ay orihinal na gustong kumalap sa kanila, ngunit umasa sila sa kanilang lakas at direktang tumanggi. Hindi lamang iyon, ngunit tinanggihan din nila ang lahat ng iba pang mga tao na gustong kumalap sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng magkasanib na pag-atake. Gayunpaman, ang mga tao sa loob ay talagang may kakayahan, sabi ng isa pang sundalo. Nag-aaway na sila simula gabi pa. Bagamat maayos ang proseso ng pagsulong, hindi naman maliit ang presyo. Maraming mga tao ang namatay at nasugatan sa kanilang tagiliran, at ito ay tiyak na dahil sila ay lumahok sa buong proseso na mas malinaw nilang naunawaan na ang lakas ni Hansen at ng iba pang nasa loob ay hindi kasing mahina gaya ng kanilang nakikita. E paano kung kaya nila? Hindi pa ba sila nakakatakas sa kapalarang mapuksa? Kung nais nilang sisihin ang isang tao, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili. Talagang iniisip nila na sila ay napakalakas na maaari nilang baliwalain ang lahat, sabi ng sundalong katabi niya. Oo, sa dinami-dami ng puwersa ng mga bansa na magkakasama, imposibleng mabuhay sila. Isa pa, nagutos na ang mga nakatataas na patayin sila. Parang hindi na nila matatakasan ang kamatayan. Ang mga taong ito ay walang malasakit sa buhay at kamatayan. Sa ganitong magulong kapaligiran, walang lugar na ganap na ligtas, at maaaring mamatay ang mga tao anumang oras. Kahit sila ay hindi magagarantiya na makikita nila ang araw sa susunod na araw. Matapos makita ang napakaraming tao na namatay, natural na wala na silang pakialam. Bang! Isang putok ng baril ang tumunog, at ang kausap pa lang ay biglang sumabog ang ulo. Ang mga pula at puting bagay na sumabog ay tumalsik at nagwiwisik sa mga tao sa paligid. Ito ang resulta ng pagtama ng isang mabigat na sniper rifle. Pag-atake ng kalaban, tulad ng gayong pag-iisip na lumitaw sa isip ng lahat, at bago sila magkaroon ng oras upang umiwas, ang ulo ng isa pang tao ay sumabog. Ito rin ay isang miserableng kamatayan. Gaya ng inakala nila noon, walang makakatiyak na mabubuhay pa sila hanggang sa susunod na araw. Atake ng kalaban. May umaatake sa amin mula sa likod. Sa wakas, may sumigaw. Boom! 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 Biglang umalangaw-ngaw ang matinding putok ng baril, at sunod-sunod na bumagsak sa kanilang paligid, agad-agad na sumabog ang ilang malas, at paglipag nila, may mga patay na, ang iba naman ay sugatan at nananangis. Marami sa mga kolyadong puwersa ang agad na pumutok ng baril at gumanti ng putok. Dati, natapos na nila ang pagkubkob sa paligid ni Han Senador at ng iba pa. Dahil dito, natuon ang kanilang atensyon kay Han Senador at sa iba pa. Hindi lang nila akalain na may maglulunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran. Bukod dito, ang pag-atake na ito ay napakalakas. Ang mga armas ng sneak attacker ay medyo malakas, hindi mas mababa sa kanila. Ang pinsalang dulot nito ay lubhang nakakatakot din. Bukod dito, hindi nila alam kung gaano karaming mga tao ang nasa likod nila upang maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanila. Kaluskos, umalangaw-ngaw ang makakapal na putok ng baril, at pinaputukan ng mga sundalo ang mga lugar kung saan maaaring may mga kalaban, na naging sanhi ng paglipad ng alikabok sa paligid. Gayunpaman, ang tunay na epekto ay hindi kinakailangang napakahusay, hindi bababasa. Ang mga putok ng baril sa kabilang panig ay hindi naging kalat-kalat dahil dito. Puche, biglang may tumalon mula sa sirang pader, at bago pa man makakita ng malinaw ang mga sundalo, naputol na ng punyal ang kanilang mga lalamunan. Gustong barilin ng mga katabi nila ang taong biglang sumulpot, pero parang mga multo ang galaw ng kabilang partido, na nagkukulong sa pagitan nila. Isa-isang pinutol ang lalamunan ng mga sundalo, ngunit hindi man lang nataman ang figure ng kabilang partido. Ang bansang ito ay nasa kaguluhan sa loob ng ilang taon, at ang buong bansa ay nabugbog sa isang pulpol. Sa lungsod, may mga sira-sirang gusali sa lahat ng dako, na napakaginhawa para sa mga tao na itago. Para sa mga eksperto na alam ang martial arts, ito ay mas maginhawa. Kabanata 18:18. Anong nangyayari? Bakit? Pakiramdam ko may mga putok ng baril sa likod ng mga taong iyon. Sa kampo, sinabi ni Hansen, na nag-set up ng isang defensive line, na may mga pagdududa.
Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, halos 3 oras na ang lumipas. Ang base ni Hansen ay nabawasan ng hakbang-hakbang, at ang lugar na kinokontrol nila ay naging mas maliit. Gayunpaman, ginawa nitong mas maginhawa para sa kanila na ipagtanggol. Sa makatuwid, ang bilis ng pagsulong ng Alliance Army ay bumagal kumpara sa simula. Ang labanan ay pumasok sa isang pagkapatas. Kaya naman, pansamantalang huminto ang magkabilang panig sa parehong oras upang magpahinga at makabangon bago ipagpatuloy ang labanan. Ginagamit din ni Hansen ang oras na ito para mag-set up ng sarili niyang defensive line. Kaugnay nito, mayroon pa siyang karanasan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang larangan ng digmaan na kanina patahimik ay biglang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mga putok ng baril ay hindi tumunog mula sa kanilang tagiliran, ngunit mula sa likuran ng alyansa. Bukod dito, ito ay napakatindi. May mga pagdududa si Hansen, ngunit sa parehong oras, may matapang na hula sa kanyang puso. Tamang-tama, sa oras na ito, muling lumapit si Huang Feng at sinabing, "Commander Hansen, dumating na ang ating mga tao." Kasalukuyan silang nakikipagpalitan ng putok sa kalaban sa labas. "Pakiramdam ko ay dapat mong kunin ang iyong mga tao at sumulong. Maaari nating kurutin ang kalaban mula sa magkabilang panig." Dumating talaga sila. Tuwang-tuwa si Hansen. Malapit na silang mahulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Naipit na sila ng mga kalyadong puwersa sa labas sa napakaliit na lugar. Naniniwala siya na pagkatapos magpahinga ang kabilang panig, babagsak sila pagkatapos ng panibagong pag-atake ng matinding pag-atake. Sa oras na ito, dumating ang mga tao ni Huang Ping. Ito ay masyadong mahalaga. Bagamat hindi pa nila nakita ang mga reinforcements, sa oras na ito, wala silang ibang reinforcements sa lupaing ito. Sa makatuwid, ang mga taong dumating ay malamang na mga tao ni Huang Ping. Tumango si Huang Ping. Agad na sinabi ni Hansen, "Okay, I will personally take people and rush over." Pagkasabi noon ay agad na tumawag ng mga tao si Hansen at sumugod sa lugar kung saan tumunog ang putok ng baril. Sa simula, ang lahat ay handa lamang na pasibo na magtanggol, ngunit sa oras na ito, sila ay nagbago upang gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Ang mga tao ni Hansen ay walang anumang opinyon o takot, na ginawang mas mataas sa kanyang puso ang pagsusuri ni Huang Feng sa kanila. Sumugod din si Huang Ping kasama si Hansen at ang iba pa. Pumunta siya dito para tumulong, hindi para manood ng palabas. Sa oras na ito, isa pang tao ang isa pang lakas. Higit pa rito, hindi mahina ang lakas ni Huang Ping. Malinaw na hindi kanais-nais para sa gayong eksperto na maging walang ginagawa. Matapos makalapit sa mga kalyadong puwersa, kitang-kita ng lahat ang tindi ng labanan. Bukod dito, ang mga kalyadong puwersa ay patuloy na dumaranas ng mga casualty. Sa hitsura nito, ang mga tao ni Huang Ping ang may kapangyarihan. Holy Shi Asterisk T, napakalakas ng kanyan na ito. Ito ay mas malakas kaysa sa taong bakal sa aming kampo, bulalas ng isa sa mga opisyal ni Hansen. Sa harap ng mga mata ng lahat, isang cannonball ang bumagsak sa kampo ng Allied Army, na naging sanhi ng pagbagsak ng 2 palapag na gusali. Ang Allied Army sa loob ay nadurog lahat sa ilalim, wala na silang oras na sumigaw. Sa panig ni Hansen, dahil hindi sila umasa sa anumang puwersa, ang kanilang karaniwang mga armas at kagamitan ay hindi masyadong advanced. Kumpara sa Allied Army, nasa likod na sila sa mga armas. Ang mga armas na binili nila ay inalis pa ng iba. Natural, hindi sila may kukumpara sa Allied Army na nilagyan ng pinaka-advanced na armas. At ngayon, ang mga armas sa kamay ni Huang Ping ay halatang hindi mas masahol kaysa sa Allied Army, mas magaling pa sila. Nagulat ang mga tao ni Hansen. Dati, nangako si Huang Feng sa kanila na lagyang muli ang kanilang mga armas at bala. Sa simula, lahat ay walang masyadong pakialam. Naisip nila na ang suporta ni Huang Feng ay magiging katulad ng ginagamit nila ngayon, o mas masahol pa. Sa katunayan, maaari nilang tanggapin ito. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang tao lamang, hindi siya may kukumpara sa Allied Army na suportado ng bansa. Pero ngayon, halatang mali ang hula nila kanina. Ang mga taong ito ay nasa larangan ng digmaan sa loob ng mahabang panahon,
Maaari pa nilang sabihin ang mga detalye at modelo ng mga armas sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tunog. Ang mga armas na ginamit ng mga tao ni Huang Ping ay halatang hindi mas masahol pa kaysa sa Allied Army. Kung ikukumpara sa kanila, halatang mas mahusay ang mga armas na ginamit ng mga tao ni Huang Ping. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano ginagamit ng mga tao ni Huang Ping ang gayong mahusay na mga sandata, ang mga sandata na ginamit upang suportahan sila ay natural na hindi magiging masyadong masama. Sa pag-iisip tungkol dito, napakasaya ni Hansen at ng kanyang mga tao. Kahit na sila ay mahusay, sa gayong kapaligiran, ang pagsasaayos ng mga armas ay napakahalaga din. Natural na tuwang-tuwa sila sa pagkakaroon ng magagandang sandata. Sa ganitong paraan, mapapahusay nila ang kanilang lakas, at kasabay nito, mas mataas din ang posibilidad na mabuhay. Dumating na ang mga reinforcements, hindi tayo pwedeng manood na lang dito. Bugbugin mo sila para sa akin, sabi ni Hansen. Oo, nag-aaway ang mga kapatid ng reinforcements, hindi tayo pwedeng manood lang. Matagal ko nang gustong magkusa na umatake. Damn it, kanina pa ako pinipigilan, sobrang nagtatampo ang puso ko. This time, I can finally do something big. Tuwang-tuwang tugon ng mga tao ni Hansen. Sila ay napigilan ng Allied Army noon, sila ay lubhang malungkot sa kanilang mga puso, ngunit ang kanilang lakas ay hindi kasing husay ng kabilang panig. Kung ayaw nilang mamatay, pasibo lang nilang ipagtanggol at patuloy na paliitin ang defensive line, kahit nagtatampo sila sa puso, ito lang ang magagawa nila. Ngunit ngayon, sa mga reinforcements na umaakit sa atensyon ng Allied Army, ang mga sundalo ng Allied Army ay nahulog sa isang mapait na labanan. Sa oras na ito, ang mga tao ni Hansen ay natural na ayaw isuko ang pagkakataong ito na tamaan ang kabilang panig. Dahil dito, lalo pang naging miserable ang Allied Army. Pinagtutuunan nila ng pansin ang mga galaw ni Hansen at ng iba pa, kaya sinalakay sila mula sa likuran ng mga tao ni Huang Ping. Ang ikinagulat nila ay ang mga taong ito na umatake sa kanila ay hindi lamang may magandang kalidad sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang bentahe sa firepower na palaging ipinagmamalaki ng Allied Army ay nawala sa harap ng mga taong ito. Laking gulat nila nang makitang ang mga taong umatake sa kanila mula sa likuran ay may mga sandata na hindi mas malala kaysa sa kanila, at mas mahusay pa. Dahil dito, labis na natakot ang marami sa mga sundalo ng Allied Army. Nakasanayan nilang sugpuin ang kalaban gamit ang mga sandata, ngunit ngayon sila na ang sinusupil, hindi sila maka-adapt ng ilang sandali. At habang sila ay nagko-concentrate sa pakikipaglaban sa mga taong nasa likuran nila, muling sumalakay si Hansen at ang iba pa, na lalong naging delikado sa sitwasyon ng Allied Army. Sa katunayan, sa simula ng palihim na pag-atake, binibigyang pansin pa rin ng mga sundalo ng Allied Army si Hansen at ang iba pa. Isang bahagi lamang sa kanila ang humarap sa mga umaatake mula sa likuran. Bilang resulta, hindi na napigilan ng mga taong iyon ang pag-atake mula sa likuran. Walang pagpipilian ng mga commander ng Allied Army kundi maglagay ng mas maraming tropa para harapin ang mga taong umatake sa kanila mula sa likuran. Dahil dito, natural na nabawasan ang bilang ng mga tropang nagbabantay laban kay Hansen at sa iba pa. At ngayon, nangyari na ang kanilang ikinababahala. Sinamantala ni Hansen at ng iba pang nasa likuran nila ang pagkakataong ito at nakipagtulungan sa mga tao sa labas upang salakayin sila mula sa magkabilang panig. Sa katunayan, marami sa mga commander ng Allied Army ang may isip ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, si Hansen at ang iba ay nanirahan sa lupaing ito sa mahabang panahon, ang kanilang talino sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi masama. Imposibleng hindi sila makahanap ng ganoong magandang pagkakataon, kaya tiyak na maglulunsad sila ng pag-atake. At ngayon, parang ginawa talaga ni Hansen at ng iba pa. Umuwi ka, retreat, panipi. Ang mga commander ng Allied Army ay hindi tanga. Sa sitwasyong ito, sila ay ganap na dehado. Kung hindi sila umalis ngayon, baka kailangan nilang manatili dito. Sa pagkakataong ito, natalo sila higit sa lahat dahil hindi nila inaasahan na may palihim na pag-atake mula sa likuran. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng reinforcement si Hansen at ang iba pa. Sa makatuwid, maaari lamang silang umatras ngayon at maghintay ng ilang sandali bago muling mag-regroup at maglunsad ng pag-atake. Sa isip ng mga commander na iyon, kahit may reinforcement si Hansen at ang iba,
basta direct battle, hindi pa rin kalaban ni Hansen at ng iba pa. Sa pagkakataong ito, nahuli na lang sila. Kapag nakabawi na sila, masupol pa rin nila ng tuluyan si Hansen at ang iba pa. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang Allied Army ay umaatras, gustong umatras muna sa larangang ito at gumawa ng mga plano mamaya. Ang mga tao ni Huang Ping, gayon din ang mga tao ni Hansen, ay natural na hindi bibitawan ang pagkakataong ito na humabol. Ngayon, halatang hindi mataas ang moral ng Allied Army, at gusto lang nilang tumakas, kaya limitado ang kanilang combat power. Sa oras na ito, kung hindi nila sinamantala ang pagkakataong ito para pumatay ng mas maraming tao, kailan sila maghihintay? Dahil dito, ang magkabilang panig ay nagkataon na naglunsad ng pagtugis patungo sa puwersa ng Allied Army, na ikinamatay ng mga sundalo ng Allied Army. Natakot sila at nataranta, dahilan upang patuloy na dumami ang mga nasawi. Hanggang sa bumalik ang puwersa ng Allied Army sa kanilang base camp, tumigil at bumalik ang mga tao ni Huang Ping, pati na rin ang mga tao ni Hansen. Matapos ang pagtugis na ito, hindi lamang nabawi ni Hansen at ng iba pa ang base na dati nang inagaw, ngunit lubhang nasira ang lakas ng Allied Army, na naging sanhi ng pagkalugi ng Allied Army na higit sa kanilang sarili. Siyempre, naunawaan din ni Hansen at ng iba pa na sa pagkakataong ito, higit sa lahat ay dahil sa mga tao ni Huang Ping. Kung hindi dumating ang kanilang mga tao sa oras, hindi banggitin ang paghabol sa mga puwersa ng Allied Army, maaaring sila ay nabunot. Sa makatuwid, si Hansen at ang iba pa ay lubos na nagpapasalamat sa mga tao ni Huang Ping. Sa oras na ito, opisyal na nagkita ang dalawang panig at bumalik sa Hansen at sa base camp ng iba. Dumating ang mga tao ni Huang Ping na may hindi bababa sa 200 katao. Ang nasabing bilang ay hindi maliit sa bansang ito. Kasama ang puwersa ni Hansen at ng iba pa, nakaramdam ng pananakit ng ulo ang Allied Army nang magsanib puwersa ang dalawang panig. Ang higit na ikinatuwa ni Hansen at ng iba pa ay ang 200 taong ito ay hindi dumating na walang dala. Nagdala rin sila ng mga supply na apurahang kulang sa kanila, kabilang na ang mga armas, bala, mga supply na medikal, at maging ang iba't ibang uri ng pagkain. Ang pagdating ng mga bagay na ito ay nagpalakas din ng moral ng mga tao ni Hansen. Kabanata 18:19, Good fellas, these are all good fellas. Hindi napigil ang sabihin ng mga tauhan ni Hansen habang hinawakan nila ang mga armas na dala ng mga tauhan ni Huang Ping. Sa oras na ito, ang lahat ay nasa kampo ni Hansen. Inilipat ng mga tauhan ni Huang Ping ang mga kalakal na dinala nila sa bawat kahon. Ang una nilang ibinaba ay ang mga armas. Ang mga tauhan ni Hansen ay nanirahan dito sa buong taon, kaya natural nilang nakita ang lahat ng uri ng armas. Gayunpaman, natuklasan nila na may ilang mga armas na hindi pa nila nakita, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa ginamit nila noong nakaraan. Tuwang-tuwa ang mga tauhan ni Hansen nang hinawakan nila ang mga bagong sandata na ito. Noong nakaraan, ang mga armas na magagamit nila ay binili lahat mula sa mga segunda manong dealer. Hindi lang mahal, karamihan sa mga ito ay mga segunda manong gamit na inalis ng iba. Paminsan-minsan, makakatagpo sila ng ilang magagandang armas, ngunit hindi marami sa kanila. Bukod dito, ang presyo ay abot langit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang pinakamasamang sandata na dinala ng mga tauhan ni Huang Ping ay ang kanilang kinaiinggitan. Noong nakaraan, ang mga piling grupo lamang ng mga nakapaligid na puwersa ang maaaring magkaroon ng mga sandatang ito. Kung bakit ang mga taong iyon ay maaaring gamitan ng mga sandatang ito, natural na naunawaan ni Hansen at ng kanyang mga tauhan na ito ay dahil ang mga tao sa likod nila ay sapat na makapangyarihan. Dati, may inggit lang ang mga tauhan ni Hansen. Paminsan-minsan, inaagaw nila ang ilan sa mga sandata na ito sa pamamagitan ng labanan. Ang ilan sa mga sandata na ito ay magiging mga bihirang bagay dito at maingat na mapangalagaan. Ang hindi inaasahan ay ang mga armas na dala ng mga tauhan ni Huang Ping sa pagkakataong ito ay talagang napakahusay. Ang mga armas na inakala nilang mahirap makuha noon ay kasing karaniwan ng mga repolyo sa kamay ng mga tauhan ni Huang Ping. Ang mga tauhan ni Huang Ping ay tila walang pakialam sa mga sandata. Napakagaspang ng mga kilos nila na nagpakaba sa mga tauhan ni Hansen. Sa huli, hindi nila hinayaang ilipat ng mga tauhan ni Huang Ping ang mga armas at sila mismo ang gumawa nito.
Ang kasalukuyang kalagayan ni Hansen ay maaaring inilarawan bilang ganap na labis na kagalakan. Sa oras na iyon, nagpasya siyang umasa kay Huang Feng dahil wala siyang ibang pagpipilian. Hindi nila nakumpleto ang misyon na ibinigay ng lolo ni Jide, kaya natural, walang paraan upang mapalapit sa lolo ni Jide. Gayunpaman, ang sitwasyon sa kanyang panig ay nagiging mas mapanganib. Sa makatuwid, nagpasya si Hansen na umasa kay Huang Feng, isang taong hindi niya kilala. Noong panahong iyon, isa lamang itong walang magawang aksyon na may elemento ng pagsusugal. Naisip lang ni Hansen na mas mabuting magkaroon ng katulong kaysa wala. Gayunpaman, si Huang Feng ay isang tao lamang pagkatapos ng lahat. Hindi siya may kukumpara sa suporta ng iba pang puwersa sa paligid niya. Sa makatuwid, kahit na nangako si Huang Feng na susuportahan siya, hindi masyadong nasasabik si Hansen. Kahit na sinabi ni Huang Feng na hindi siya papayag na suportahan siya ng mga tao sa kanyang vilya, labis na nanlumo si Hansen. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Hansen na magiging napakahusay ang suporta ni Huang Feng. Si Huang Ping at ang iba ay hindi lamang mas mababa sa panig ni Hansen sa mga tuntunin ng individual na kakayahan sa labanan kundi pati na rin sa mga tuntunin ng pagtutulungan ng magkakasama. Sa katunayan, mas malakas pa ang panig ni Huang Ping kaysa kay Hansen. At ngayon, ang sandata na ginamit ni Huang Feng para suportahan sila ay talagang higit sa 2 grado na mas mataas kaysa sa sandata na kasalukuyang ginagamit nila. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Hansen. Noong nakaraan, sa opinyon ni Hansen, ang mga channel ni Huang Feng ay limitado pagkatapos ng lahat. Mahirap sabihin kung kaya niyang suportahan sila ng mga armas. Bukod dito, kahit na kaya niya, ang mga sandata ay tiyak na hindi magiging napakahusay. Malaki ang posibilidad na ang mga armas ay mas malala kaysa sa mga ginagamit nila ngayon. Si Hansen at ang kanyang mga pangunahing miyembro ng koponan ay nag-iisip ng ganoon sa oras na iyon. Naghanda pa sila ng pag-iisip. Bukod dito, sila ay nangangailangan ngayon ng mga armas at bala. Sa makatuwid, kahit na hindi maganda ang mga armas ni Huang Feng, magiging kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito sa kanila. Hindi nila ito magugustuhan. At ngayon, pagkatapos na makita ang mga sandata na ito, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, hindi lang hindi ko ito magugustuhan, lahat ito ay mga kayamanan. Kahit na ang mga tao sa paligid ko ay hindi makakapagbigay ng mga armas na ito, tanging ang mga elite na tropa lang ang makakapagbigay sa kanila. At ngayon, nang makita ang dami ng mga armas na dinala ni Huang Ping at ng iba pa, sapat na para sa lahat ng naririto na magbigay ng kasangkapan sa kanila. Higit pa rito, hindi pa nakita ni Hansen ang ilan sa mga armas dito. Noong una, wala siyang masyadong pakialam. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa pagpapakilala at demonstrasyon ni Huang Ping, naunawaan niya na ang mga armas na ito na hindi niya nakilala ay mas advanced kaysa sa mga naunang armas. Ang mga armas na dinala ni Huang Ping ay talagang nakakatakot. Hindi magiging madali para sa mga tao ng nakapaligid na puwersa na makuha ang kanilang mga kamay sa mga armas na ito. Sino ang Huang Feng na iyon? Hindi maiwasan ni Hansen na mag-isip sa kanyang puso. Si Hansen ay hindi tanga. Sa oras na ito, kung iniisip pa rin niya na si Huang Feng ay isang ordinaryong negosyante lamang, tiyak na may mali sa kanyang utak. Paanong ang isang ordinaryong negosyante ay may daan-daang eksperto sa ilalim niya? Paano siya makakakuha ng napakaraming advanced na armas? Bukod dito, maayos niyang naihatid ang mga armas na ito sa lugar ng digmaan at sa mga kamay ng mga taong naghihintay sa kanya. Wala sa mga bagay na ito ang maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Si Huang Feng ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao kung magagawa niya ang lahat ng mga bagay na ito ng sabay-sabay. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga nagbebenta ng armas na nakita ni Hansen noon. Ito ay dahil mayroon lamang siyang simpleng pakikipag-ugnayan kay Huang Feng noon. Bagamat ang lolo ni Jide ay nagbigay ng ilang impormasyon tungkol kay Huang Feng, malinaw na ang impormasyon ay nasa ibabaw lamang. Si Huang Feng ay talagang hindi kasing simple ng pagtingin niya sa ibabaw. Siya ay isang medyo nakakatakot na pag-iral. Mr. Hansen, ano ang iniisip mo? Lumapit si Huang Ping at nagtanong nang makitang malalim ang iniisip ni Hansen. Iniisip ko kung anong klaseng tao si Mr. Huang, diretsyong sabi ni Hansen. Likas mong mauunawaan ang tanong na ito kapag mayroon kang higit na pakikipag-ugnayan kay G.
Huang sa hinaharap, sabi ni Huang Ping. Ngayon, halatang-halata na pinahahalagahan ka ni Mr. Huang. Hiniling niya sa amin na tulungan ka hindi lang para maiahon ka sa sitwasyong ito. Oh, anong ibig sabihin ni Mr. Huang? Medyo nagulat na sabi ni Hansen. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay napaka-ambisyosa. Gayunpaman, kapag naisip niya ang mga kakayahan ni Huang Feng, normal para sa kanya na magkaroon ng ganoong ambisyon. Upang maging tunay na pinuno ng bansang ito, casual na sabi ni Huang Ping. Nang makita niya ang gulat na ekspresyon ni Hansen, bahagyang ngumiti si Huang Ping at sinabing, anong problema? Natatakot ka ba? Panipi, medyo, huminahon si Hansen at sinabing, noon. Pinamumunuan ko lang ang isang grupo ng mga kapatid para maghanap buhay dito. Hindi ko naisip na maging pinuno ng bansang ito. At saka, hindi ako taga-bansang ito. Hindi mo naisip ito noon, ngunit ngayon ay maaari mo na itong isipin. Sa suporta ni Ji Huang, hindi ito ganap na imposible, sabi ni Huang Ping. Sinabi ni Huang Ping, matagal ka nang nanirahan dito. Dapat mong maunawaan kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Kung hindi ka maaaring maging taong may pinakamaraming kapangyarihan sa bansang ito, kung gayon ay haharap ka sa panganib anumang oras. Katulad ng nangyari ngayong gabi, maaari itong mangyari anumang oras. Ang iyong mga kapatid ay maaari ding mamatay anumang oras. Ang pangunahing larangan ng digmaan ng aking mga tao ay wala dito, kaya kailangan na nating umalis. Kung makatagpo ka ng ganitong sitwasyon sa hinaharap, sino ang inaasahan mong magliligtas sa iyo? Sabi ni Hansen na may pag-iisip. Tama ang sinabi ni Huang Ping. Sa magulong bansang ito, maaaring mangyari ang mga salungatan anumang oras. Isa lamang sila sa maraming puwersa. Kung nais ng iba na makakuha ng mas malaking benepisyo, maaga o huli ay gagawa sila ng hakbang sa kanila. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga tao ni Huang Ping sa oras na ito. Paano naman sa susunod? Kanino siya dapat humingi ng tulong? Posibleng patuloy siyang tulungan ni Huang Feng, ngunit mahirap sabihin kung ang susunod na pagkakataon ay magiging kasing panahon ng ngayon. Kung tutuusin, siya ang unang nakatanggap ng balita sa pagkakataong ito. Kung may biglang umatake sa kanya sa susunod at hindi man lang siya handa, malamang ay tapos na siya at ang kanyang mga nasasakupan. Kung tungkol sa problema ng iyong pagkakakilanlan, iyon ay hindi isang problema sa lahat, sabi ni Huang Ping. Sinabi ni Huang Ping, makakahanap ka ng papel mula sa bansang ito at patuloy na suportahan ito. Hayaang lumabas ang kabilang partido sa entablado, at makokontrol mo sila sa likod ng mga eksena. Sa palagay ko ay hindi dapat mahirap hanapin ang gayong tao. Kung tutuusin, walang masyadong tao na makakalaban sa tukso. Tumango si Hansen. Sa katunayan, kahit na ang bansang ito ay sira-sira, ito ay isang bansang kinikilala sa buong mundo. Upang maging pinuno ng bansang ito, kahit sa ibabaw lamang, maraming tao ang matutukso. Samantala, mananatili kami rito at tutulungan ka, patuloy ni Huang Ping. Dahil tumalikod ka na kay Mr. Huang, huwag ka nang magkaroon ng ibang ideya sa hinaharap. Hindi magugustuhan ni Mr. Huang ang mga walang kwentang tao. Kung hindi mo kaya o ayaw mo, maaaring suportahan ni Mr. Huang ang ibang tao. Hindi mahirap makahanap ng ganoong tao dito. Ang mga salita ni Huang Ping ay may pahiwatig ng babala. Nakikita ni Hansen mula sa ekspresyon ni Huang Ping nang banggitin niya si Huang Feng na iginagalang at sinasamba pa ni Huang Ping si Huang Feng. Marahil, kung nagpakita siya ng bakas ng kawalan ng katapatan kay Huang Feng sa harap ni Huang Ping, maaaring agad siyang atakihin ni Huang Ping. Buti na lang at walang ganoong iniisip si Hansen. Isinasantabi ang katotohanan na kailangan pa niyang umasa sa impluwensya ng kabilang partido, kahit na nalutas na ang kasalukuyang suliranin, si Huang Feng ay magiging isang mahusay na taga-suporta pa rin. Walang masasabi tungkol sa kanyang suporta. Bukod dito, hindi nakialam si Huang Feng sa utos ni Hansen, hindi nagbanta sa posisyon ni Hansen, at tiniyak na ang awtoridad ni Hansen ay hindi maaapektuhan kahit kaunti. Kahit na ang grupo ni Huang Ping ay mas malakas kaysa sa grupo ni Hansen, mikikinig lamang sila sa mga utos ni Hansen, at hindi pumalit sa kanyang posisyon. Labis ang pasasalamat ni Hansen sa pag-aayos ni Huang Feng. Kasabay nito, isinuko rin niya ang ideya ng pagre-rebelde. Sa kanyang opinyon, iyon ay walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan.
Dahil doon, sinimulan ni Hansen na seryosong isaalang-alang ang mga salita ni Huang Ping. Hindi niya naisip ang mga bagay na ito noong una, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, talagang naramdaman niya na hindi niya mapigilan ang sarili. Gaya ng naisip niya noon, walang sinuman ang hindi matutukso ng ganoong kataas na kapangyarihan, at siya ay walang exception. Kabanata 1820, si Hansen ay palaging commander at pinuno ng isang pangkat ng 1 o 200 tao. Ang gayong puwersa ay hindi masyadong kapansin-pansin sa maraming puwersa sa bansang ito. Bagamat mayroon itong kaunting lakas sa pakikipaglaban, hindi pa rin ito may kukumpara sa tunay na malalaking puwersa. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong salakayin agad siya ng mga puwersang iyon nang makitang hindi niya tinanggap ang imbitasyon. Nais ng mga taong iyon na kunin si Hansen upang madagdagan ang kanilang sariling lakas. Kapag hindi pumayag si Hansen, tatanggalin nila siya. Wala silang gaanong pasanin, dahil sa kanilang opinyon, si Hansen at ang iba pa ay hindi gaanong banta sa kanila. Para naman kay Hansen, palagi siyang nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nakihalubilo siya sa ilang puwersa, at dahil may kakayahan ang kanyang mga nasasakupan, medyo komportable ang mga araw niya rito. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng ito nang magsimulang kunin siya ng mga nakapaligid na puwersa. Sa oras na ito, napagtanto niya na ang lakas na ipinagmamalaki niya ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa mga mata ng maraming malalaking shot. Gusto nila siyang i-recruit, ngunit baka isipin nila na ito ay isang pagkakataon para sa kanya. Hindi siya dapat tumanggi. Kung tumanggi siya, hindi niya sila bibigyan ng mukha at gagantihan siya. Nakalulungkot, bigla niyang napagtanto na siya ay napakawalang kapangyarihan sa harap ng paghihiganting ito. Walang maraming paraan ang naiisip niya. Sa oras na ito, napagtanto niya kung gaano kalungkot ang walang backer. Bukod dito, ang sitwasyon sa nakaraan ay isang ilusyon lamang. Kaya lang hindi sa kanya nakatutok ang mga puwersa sa paligid. Dahil sa pagtuklas na ito, medyo natarante si Hansen. Kasabay nito, naunawaan niya na hindi magkakaroon ng kaligtasan kung wala siyang sapat na lakas. Kung gusto ng mga taong iyon na sirain siya, magagawa nila ito anumang oras. Matapos mapagtanto ito, ang puso ni Hansen ay talagang naging sabik na dagdagan ang kanyang lakas. Ang ikinatuwa niya ay talagang napakalakas ng backer na casual niyang pinili. Dahil dito, naging mas tiwala sila sa pagprotekta sa kanilang sarili at sa kanilang mga nasasakupan. Ang hindi inaasahan ni Hansen ay ang mga iniisip ni Huang Feng ay mas malayong maabot kaysa sa kanya. Malinaw na hindi nasisiyahan si Huang Feng. Isang maliit na bahagi lamang ng teritoryo ang kanyang sinakop dito. Kung gusto niyang makakuha ng mas malaking benepisyo, kailangan niyang magkaroon ng sapat na kapangyarihan. Sa makatuwid, mauunawaan ni Hansen na gusto ni Huang Feng na siya ang maging behind-the-scenes controller ng bansang ito. Higit pa rito, tulad ng sinabi ni Huang Feng, kung hindi siya sumasang-ayon sa opinyon ni Huang Feng, hindi utol si Huang Feng na suportahan ang ibang tao. Ang mga puwersang tulad niya at mga taong katulad niya ay hindi bihira sa bansang ito. Maraming puwersa mula sa lahat ng dako ang nagtipon dito. Kailangan lamang ni Huang Feng na pumili ng sorpresang suporta mula sa kanila. Naniniwala siya na hindi ito magiging napakahirap. Pagkatapos ng lahat, sa panig ni Huang Feng, ito man ay suporta ng mga armas o tauhan, ay lubos na kahanga-hanga. Naramdaman pa ni Hansen na kung mananatili si Huang Feng at ang iba pa rito, wala na siyang magagawa. Sa kanilang paligid at sa patuloy na suporta ni Huang Feng, malaki ang posibilidad na ang mga bagay ay magiging matagumpay. Para naman kay Hansen, talagang sobrang inggit siya sa ganoong posisyon sa kanyang puso. Hindi niya ito naisip noon pa dahil hindi siya sapat. Ang pag-iisip tungkol dito ay isang pag-aaksaya ng oras. At saka, kung padalos-dalos siyang kumilos, posibleng mapuksa siya ng mga taong nakapaligid sa kanya bago niya marating ang posisyong iyon. Gayunpaman, sa suporta ni Huang Feng, nakita ni Hansen ang kaunting liwanag. Bagamat isang tao lamang si Huang Feng at hindi kasing lakas ng iba pang puwersa sa likod nila, ang lakas ni Huang Feng ay talagang hindi dapat maliitin. Napakalakas din niya. Mula sa mga bagay na sinuportahan siya ni Huang Feng, makikita na ang mga ordinaryong tao ay hindi makakakuha ng ganoong advanced na mga armas. Bukod dito, marami sa kanila. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng makapangyarihang mga nasasakupan tulad ni Huang Ping at ng iba pa.
Siyempre, may panganib pa rin. Kung tutuusin, isa lamang sila sa maraming puwersa sa bansang ito. Kung gusto nilang makamit ang layunin ni Huang Feng, dapat nilang lipulin ang lahat ng iba pang puwersa sa bansang ito. Ito ay tiyak na hindi isang simpleng bagay. Ito ay dahil ang mga maaaring mabuhay dito sa loob ng maraming taon higit pa o mas kaunti ay may ilang mga puwersa sa likod nila. Lalo na ang mga dumating para lipulin siya ngayong gabi, nasa likod nila ang anino ng isang bansa. Dahil ang mga puwersang iyon ay nag-invest ng lakas tao at material na mga mapagkukunan dito, hindi sila madaling susuko. Talagang hindi isang simpleng bagay na patayin silang lahat o itaboy silang lahat. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Hansen kay Huang Ping, nakita mo na ang ilan sa masalimuot na kapaligiran dito. Sa tingin mo ba ay mananalo tayo? Kahit na ang puso ni Hansen ay humanga din sa lakas ni Huang Feng, medyo kinakabahan pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang biro. Kapag nabigo sila, kailangan nilang bayaran ang halaga ng kanilang buhay. Bukod dito, hindi lang isang tao ang namamatay, kundi isang grupo ng mga taong namamatay kasama nila. Sa makatuwid, hindi makapagdesisyon si Hansen sa ngayon. Alam kong napakakomplikado ng sitwasyon dito, ngunit lubos din akong kumpiyansa sa panghuling tagumpay. Dapat ka ring magtiwala sa iyong sarili, at higit pa kay Mr. Huang, kumpiyansa na sabi ni Huang Ping. Tiwalang sinabi ni Huang Ping, ang mga mapagkukunang magagamit ni Ji. Huang ay tiyak na hindi mo maiisip. Tumingin si Hansen kay Huang Ping. Nagpatuloy si Huang Ping, alam ko na sa likod ng maraming puwersa dito, may ilang bansa o nagbebenta ng armas. Gayunpaman, bagaman iisang tao lang si Mr. Huang, ang tulong na maibibigay niya sa iyo ay hindi bababa sa mga taong iyon. Higit pa riyan, maaaring ibigay ni Ji. Huang ang maibibigay ng mga taong iyon, at kung ano ang hindi kayang ibigay ng mga taong iyon, maibibigay din ni Ji. Huang, wala akong nakikitang dahilan para sa kabiguan. Panipi, si Huang Ping ang alipin na ipinagpalit ni Huang Feng, kaya natural na alam niya ang ilang bagay tungkol kay Huang Feng. Lalo na dahil siya na ngayon ang namamahala sa buong Afrika, natural na mas marami siyang alam tungkol kay Huang Feng. Ang mga tao sa likod ng iba pang puwersa dito ay makakapagbigay lamang ng tulong sa mga puwersang ito sa mga tuntunin ng mga tao, pera, at armas, at maibibigay ni Huang Feng ang lahat ng ito. Siguradong hindi nagkukulang ng tao si Huang Feng. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagpaparehistro ng sambahayan sa China, si Huang Feng ay bihirang makipagpalitan ng mga alipin sa China. Kung tutuusin, kung napakaraming hindi kilalang tao sa paligid, madali itong pumukaw ng hinala. Gayunpaman, sa isang bansang napinsala ng digmaan, hindi maraming tao ang mag-iimbestiga sa pagpaparehistro ng sambahayan ng isang tao. Sa katunayan, maraming mga tao na maaaring pumunta dito ay itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ginawa nila ito para kapag nabigo sila, hindi nila idamay ang mga taong nasa likod nila. Kaya naman, maraming illegal residents dito. Walang problema si Huang Feng na makipagpalitan ng mga alipin upang tumulong. Kung tungkol sa pera, hindi nagkulang si Huang Feng. Ang pera sa kanyang account ay isa ng astronomical figure. Bukod dito, ang iba pang mga espasyo ay tumutulong kay Huang Feng na kumita ng mas maraming pera bawat sandali. Masasabing ang pera na mayroon si Huang Feng ngayon ay maihahambing sa ilang maliliit na bansa. Siya ay tunay na mayaman upang kalabanan ang isang bansa. Sa wakas, sa mga tuntunin ng mga armas, si Huang Feng ay hindi natatakot sa sinuman. Gamit ang storage box at pera ni Huang Feng, maaari niyang ipagpalit ang anumang armas, anumang advanced na armas, kumpara sa mga armas na ibinigay ng ibang mga bansa. Sa makatuwid, kahit gaano pa ito isaalang-alang, ang lakas ni Huang Feng ay hindi masama. Bagamat isa lamang siyang tao, kaya niyang makipagkumpetensya sa mga puwersang iyon at sa mga taga-suporta nito nang hindi nahuhuli. Siyempre, maraming bagay ang hindi sinabi ni Huang Ping kay Hansen. Bagamat si Hansen ay nasa ilalim na ngayon ni Huang Feng, hindi ito nangangahulugan na siya ay 100% loyal. Sa lugar ni Huang Feng, ang tanging maaaring maging 100% na tapat sa kanya ay ang mga aliping ipinagpalit niya. Sa makatuwid, kailangan lang ipaalam ni Huang Ping kay Hansen na nakapagbigay si Huang Feng ng sapat na tulong. Ang dami namang sikreto, hindi na niya kailangang malaman.
At the same time, wala siyang karapatang malaman. Tiningnan ni Hansen ang mga armas na ibinababa mula sa lupa. Tumango siya. Ang mga armas na ibinigay sa kanila ni Huang Feng ay sapat na upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sila ay ganap na armado mula ulo hanggang paa. Bukod dito, ang bilang ng mga armas na mayroon sila ay sapat na upang makakuha ng mas maraming tao. Sa ganitong kapaligiran, hanggat may pera, pagkain, at armas, hindi masyadong mahirap mag-recruit ng ilang tao. Wow! Delat ang baka! Dam, 1 buwan na akong hindi kumakain ng karne. This time, makakakain na ako ng malaya. Sa kabilang banda, may naglipat na ng pagkain. Karamihan sa mga pagkain ay madaling dalhin at ipreserba. Dahil sa blockade ng mga nakapaligid na puwersa, ang pagkain ni Hansen ay nasa krisis din. Hindi banggitin ang karne, hindi man lang sila nakapag-supply ng ordinaryong pagkain. Sa kabutihang palad, sa suporta ni Huang Ping at ng iba pa, ang problemang ito ay hindi na umiiral. Nang makita na ang kanyang mga nasasakupan ay masayang kumakain ng delat ang pagkain, tumango si Hansen kay Huang Ping at sinabing, gagawin ko ang sinabi ni Mr. Huang. Sa hinaharap, ako at ang aking mga tauhan ay palaging magiging tapat kay Mr. Huang at makikinig sa kanyang mga utos. Tumango si Huang Ping at sinabing, napakabuti. Magiging napakasaya ni Mr. Huang kung malalaman niya ang iyong saloobin. Gayun din, ang ibig sabihin ni Mr. Huang ay hindi malalaman ng napakaraming tao ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang kanyang pag-iral ay dapat naganap na mapagkakatiwala ang mga tao. Ayaw niyang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa panlabas, si Huang Feng ay isa pa ring ordinaryong negosyante. Ayaw niyang ma-expose ang identity niya. Kung nangyari iyon, tiyak na may epekto ito sa kanyang buhay. Marami sa mga epektong iyon ang hindi niya gustong makita. Naiintindihan ko. Tumango si Hansen. Madali niyang naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ba't itinago din ng mga puwersa sa paligid ang pagkakakilanlan ng mga taong nasa likod nila? Kaya lang, masyadong halata ang mga tao sa likod ng ilang puwersa, kaya alam ng mga tao ang tungkol sa kanila.